Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1751 hanggang 1760. Sa mga salita ng walang hanggang limitasyon, si Tang Wulan ay nahuli sa isang dilema sa sandaling ito. Nangako si Tang Wulan kay Molan na hindi magagalit sa iba. Kung ang ibang mga powerhouse sa Spirit Tower ay hindi haadlang sa kanilang paghihiganti, hindi sila madaling pumatay. Ang sitwasyon sa oras na ito ay umabot sa antas na ito. Sa Spirit Transmission Tower, na pinamumunuan ni Tianfeng Daoluo Leng Yaozu, nagbago ang mga mata ng maraming powerhouse. Lolo Zeng, gusto kong mabuhay at mamatay kasama ka. Biglang sumugod palabas si Chenggu Zhangting. Ngunit bago siya sumugod sa gilid ni Chenggu Daidin, itinaas na ni Chenggu Dongfeng ang kanyang paa at pinalayas siya, fuck him. Naabutan ni Guyan si Chenggu Zhangting sa di kalayuan. Nang makita ni Tang Wulan ang eksenang ito, sumakit ang kanyang puso. Wala sa mga powerhouse ng Tang Sect at Shrek Academy ang nagsalita. Sa oras na ito, maaari lamang magkaroon ng isang boses. Anuman ang desisyon ni Tang Wulan, iyon ang pinagsamang desisyon ng dalawang organisasyon. Walang alinlangan, hanggat ang tatlong ultimate Daoluo ng Eternal Family ay tinanggal, ang katayuan ng Eternal Family sa buong Spirit Passing Pagoda ay babagsak. Gaano kadaling bumalik sa trabaho? Maging ang lakas mismo ng Spirit Pagoda ay mababawasan ng husto. Kahit sa loob ng 1,000 taon, natatakot ako na hindi banta si Shrek at Tang Sect. Bilang isa sa mga mahahalagang organisasyon sa mainland Soul Master World, ang mga Spirit Transmission Tower ay may kahulugan pa rin, at sila ang pinakamahalagang paraan para makakuha ng mga kaluluwa ang mga Soul Master. Sa isang panahon, si Tang Wulan ay nakikipagdigma sa langit at tao sa kanyang puso. Sa sandaling ito, huminto si Chenggu at nagpatuloy, handa pa rin kaming gumawa ng kabayaran. Ang 69 na antas na fixed-mounted soul-guided shell na kasasabi ko lang ay ibinibigay sa iyo. Kasabay nito, handa kaming magbayad ng halaga, sapat na upang maitayo ang Shrek City. Pera. Gusto ko lang umalis sa buhay ni Zhangting. Alam na alam niya na imposible para sa Shrek Academy na sirain ang buong Spirit Spreading Pagoda, kung hindi ito magiging patayo, pakilusan lamang ang walang hanggang langit. Pagkatapos ng lahat, sa labas ng mundo, walang nakakaalam na ang Eternal Heavenly Kingdom ay nahulog sa mga kamay ng Tang Sect. Nakatayo sila, dapat napatayo sila. Ang pagkakulong ay tiyak na hindi kaugalian ng Tang Sect. Huminga ng malalim si Tang Wulan, nang magsasalita na sana siya. Biglang may nagsalita mula sa malayo, sandali. Nagulat ang lahat, dalawang malalakas na hininga ang mabilis na nagmumula sa malayo. Para maramdaman ni Tang Wulan at ng iba pa na makapangyarihan, walang duda na mayroon lamang limitasyon. Dalawa pang extreme Daoluo ang sumugod. Saang panig sila galing? Nagmamadaling tiningnan ito ni Tang Wulan. Mabilis na dumating ang dalawang figure. Nakita ni Tang Wulan na kilala nila ang isa't isa, at nabuhayan siya ng loob dahil alam niya na ang dalawang ito ay hindi kailanman tatayo sa tabi ng isa. Dalawang tao ang dumating, at ang lumilipad sa harap ay si Hanhai Daoluo Chen Xinji, na ngayon ay ang sweeping old Chen ng Shrek Academy. Anuman ang mangyari, kasama si Long Yeo, hindi kailanman tatayo si Lao Chen sa tapat ng Shrek Academy. Gayunpaman, ang ibang tao na sumunod kay Chen Xinji ay nagulat kay Tang Wulan. Siyempre kilala niya siya, at nagsilbi pa siyang sundalo sa ilalim ng ibang tao. Ito ang kontemporaryong commander ng Blood God Legion, si Ming Spiegel Daoluo Zhang Huanian. Bakit nandito ang lalaking ito? Hindi ba dapat niyang bantayan ang daluyan ng kalaliman? Bilang isang soul figure ng Blood God Legion, maliban kung may napaka-espesyal na mga pangyayari, hindi siya aalis doon ng madali. Chen Xinji, ano ang gagawin mo? Nang makita ang matandang Chen Sweeper, si Light at Dark Daoluo Long Yeo ay lumingon sa paligid at lumapit sa kanya, malamig na tinitigan siya. Ang ekspresyon ni Chen Xinji ay orihinal na napaka-condensed, ngunit nang makilala niya si Long Yeo, bigla siyang napahiya. Yeo, business affairs. Mayroon akong business affairs. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa libu-libong buhay sa mainland. Sa oras na ito, hindi maaaring magpatayan ang Spirit Master World, at dapat silang magtulungan. Saglit na natigilan si Long Yeo, ngunit alam din niya na hindi si Chen Xinji ang uri ng taong nagsasalita tungkol dito. Sinabi niya na ito ay isang bagay sa negosyo, at ito ay dapat na napakahalaga. Hindi niya kilala si Zhang Huanian, ngunit isa rin siyang powerhouse sa extreme Daoluo level, at ang mga taong gustong sumama. Higit pa rito, si Mingjing Daoluo ay nakasuot pa rin ng pangkalahatang uniforme sa oras na ito, at nagawa na niyang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Tinawid ni Chen Xinji ang Long Yeo, pumunta sa pagitan ng Tang Wulan at Chenggu Daidin, at sinabi sa malalim na boses, may nangyari. Huwag kayong mag-away. Gaano man kalaki ang festival, hindi ito ang oras para gawin ito sa oras na ito. Nalilitong tanong ni Tang Wulan, Old Chen, ano ang nangyari? Lumingon si Chen Xinji para tingnan si Zhang Huanian, Fantasy Cloud, halika. Napansin lamang ni Tang Wulan na sa oras na ito, ang ekspresyon sa mukha ni Mingjing Daoluo ay sobrang pangit. Hindi pa niya nakitang ganito ang ekspresyon ni Zhang Huanian. Ang isang ito ay maaaring mag-utos kay Rouding kahit na nakaharap sa napakalaking abyssal tide sa Abyss Plain.
Sa pagtingin sa kanya ng ganoong tingin, biglang naunawaan ni Tang Wulan na marahil ay may nangyari talaga. Lumipad din ang walang awa na si Daoluo Caudeze. Siya at si Zhang Huanian ay naging magkasosyo sa loob ng maraming taon, alam na ang kanyang matandang kaibigan ay palaging isang optimist. Anuman ang mga paghihirap na kanyang kinakaharap, gagamitin niya ang pinakamahusay na kaisipan upang harapin ang Diyos ng dugo na The Legion ay kumikilos tulad ng isang monolith. Maaari itong ituring na isang taga-suporta ng Shrek. Kaya lang, ang Blood God Legion ay may mabigat na responsibilidad at hindi madaling mapakilos. Lao Zhang, ano ang problema? Nalilitong tanong ng walang awa na si Daoluo. Napabuntong hininga si Mingjing Daoluo Zhang Huanian, malaki ang gulo. Abyss Tide. Hindi tama yan. Kung may Abyss Tide na naman, hindi ka na makakaalis. Anong meron? Naiinip na tanong ni Caudeze, at isang masamang premonition ang lumitaw sa kanyang puso. Walang problema sa Abyss Channel na binabantayan namin, everything is as usual. Pero, ngayon ko lang natanggap ang balita na may Abyss creature sa north of the mainland, at napakaraming abyssal creatures, mas higit pa kaysa noong humarap kami sa Abyss Tide. Ano? Halos magkasabay na sabi ni Tang Wulan at Caudeze sa gulat. Hilaga. Lumitaw ang mga nilalang sa kailaliman sa hilaga. Ilang sandali pa ay naramdaman nilang lahat ang malamig na hangin mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng kanilang mga ulo. Ano ang nilalang sa kailaliman? Iyon ay isang nakakatakot na nilalang na ang alam lamang ay pumatay at sirain, lunukan ng lahat ng enerhiya sa buhay, ay isang walang kamatayang nilalang. Maliban sa Golden Dragon Spear ni Tang Wulan, anumang nilalang sa kailaliman ay magiging enerhiya sa kailaliman at babalik sa kailaliman pagkatapos mapatay. Nakakakilabot na lahi ito. At ang layunin nila ay lamunin ang buong eroplano ng Daoluo. Ayon sa sinabi ni Long Yeo kay Tang Wulan, ang Abyss Plane ay nasa itaas pa ng Daoluo Continent. Kung wala ang pag-iingat ng mga Diyos, sa sandaling ito ay ganap na sinalakay ng eroplanong kalaliman, ang buong kontinente ay malamang nawala na. May isang mapanganib na sitwasyon 6,000 taon na ang nakalilipas. Hindi ko alam kung ilang malalakas na tao ang sinakripisyo para tuluyang isara ang bangin na channel. Ngayon, makalipas ang 6,000 taon, ang mga nilalang na abyssal ay talagang lumitaw sa ibang lugar. Ano ang ibig sabihin nito? Sigurado ka ba? Isa talagang nilalang sa kailaliman. Tahimik na tanong ni Caudeze. Sinabi ni Zhang Huanian, nakasisiguro ako, may mga imaheng nailipat, maging ang succubus. Ito ay tiyak na nilalang sa kailaliman. Walang alinlangan na ang ilang mga nayon at mga bayan malapit sa far north ay wala na, at sila ay nilamon na ng lubusan. Ang mga kakila-kilabot na bagay na ito ay hindi lamang pumatay ng mga tao, maging sila ay mga kaluluwang hayop o mga halaman, hanggat sila ay nabubuhay, saan man sila nabubuhay, dapat na sila ay nabubuhay kaagad, hanggat sila ay nabubuhay. Ang mga tao ay sumugod, at hindi natin dapat hayaan silang kumalat ng marahas kung hindi, ang mainland ay nasa panganib. Mapait na ngumiti si Hanhai Daoluo Chenzinji, dahil dito, hinayaan ko muna kayong huminto. Sa oras na ito, paano tayo mag-i-internalize? Nagsimula na ang militar na ayusin ang mga estratehikong materyales, pakilyusan ang lahat ng tropa na maaaring pakilyusan, at mabilis na maglakas loob na lumipat sa hilaga. Pumunta. Ang Northern Legion ay tapos na ngayon, at ang North Sea Fleet ay handa nang umalis sa pinakahuling oras sa Legion. Ang Poseidon Legion ay malamang na umalis din bukas, gayunpaman, gaano man kalakas ang hukbo, kailangan ko ang commander ng malakas, ibig sabihin, babalik ako sa Poseidon Corps. Hindi nagatubili si Tang Wulan na sabihin, isang kailangan na tungkulin na bantayan ang mainland. Huwag mag-alala, gagawin ni Mr. Chen, Shrek at Tang Sek ang kanilang makakaya. Sinabi niya ang pangungusap na ito nang may katiyakan. Tumingin si Chen Zinji kay Chenggo sa kabilang panig at huminto sandali bago nag-aalangan na sinabi, kung gayon, ano ang nangyari sa pagitan ninyo? Tumingin din si Tang Wulan sa sinaunang pamilya, pagkatapos ay tumingin sa mga makapangyarihang lalaki sa kanyang tabi, at huminga ng malalim, hayaan mo muna ang iyong pribadong awayan, at iligtas muna ang mainland. Para sa isang maikling pangungusap, halos ginamit niya ang kanyang makakaya upang sabihin ito. Nang makitang naipaghiganti ang mga hinaing, sa oras na ito, kailangan niyang piliin na umatras, gaano ito kahirap. Gayunpaman, sa oras na ito, kung talagang ipagpipilitan mong patayin ang pamilya Chenggo, natatakot ako na ang buong spirit spreading pagoda ay magiging magulo. Kapag nakikipaglaban sa Abyss Race, kulang ito ng napakahalagang bahagi ng kapangyarihan. Ang oras na ito ay hindi oras para sa paghihiganti. Nang matapos na sabihin ni Tang Wulan ang pangungusap na ito, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Napakahirap sabihin ang pangungusap na ito mula sa kanyang bibig. Ang kanyang Panginoon, si Qingtian Daoluo, at ang Gerong si Fiery Dragon Daoluo, lahat ay namatay sa ilalim ng sakuna na iyon. Ngunit, alin ang mas mahalaga? Walang alinlangan na tama ang kanyang pinili, ngunit para sa Shrek at Tang Sek, gaano kahirap tanggapin ang kawastuhan na ito. Hinampas ni Caudeze ang balikat ni Tang Wulan at hinawakan ito ng mahigpit, na parang ipinapasa sa kanya ang kanyang mga paniniwala. Matibay ang kanyang desisyon. Nang lumingon si Tang Wulan para tingnan ang walang awa na si Daoluo,
nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata, at sumigaw siya, tayo na. Nang matapos siyang magsalita, lumipad muna siya at tumungo sa Shrek City. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa, natatakot siyang manatili rito, at hindi pa rin maiwasang maghayganti. Ngunit para sa mainland, para sa milyon-milyong tao, sa oras na ito, maaari lamang niyang gawin ang pagpipiliang ito. Si Guyana ay nakatayo pa rin sa tabi ng nawawalang Chenggu Zhangting, ngunit ang kanyang tingin ay palaging nasa Tang Wulan God, at ang kanyang mga mata ay mas maningning sa oras na ito. Nakatago sa karamihan, handa siyang kumilos noon para tulungan ang itim na buhok na nasa gilid ng Spirit Tower na bahagyang sumimangot. Lalo na nang makita niya ang mga mata ni Guyana, ang pag-aalalang emosyon ay hindi maiwasang mapuno ang kanyang mga kilay. Nang makitang umalis si Shrek at ang maraming makapangyarihang Tang sects, napabuntong hininga si Chen Xinji at lumingon kay Chenggu Di, Brother Chenggu. Utang ko sa iyo ang utang ko sa iyo noong nakaraan, at ibabalik ko ito sa iyo sa pagkakataong ito. Ngunit dapat ka ring magbigay ng pahayag. Natural na naunawaan ni Chenggu Daiteng ang ibig niyang sabihin, at sinabi sa malalim na boses, iniligtas ni Brother Chen ang buhay ng aking pamilya. Naalala ni Chenggu Daiteng ang pag-ibig na ito. Tama, ipinaglalaban namin ang katayuan ng numero 1 organisasyon sa mainland, at tinarget din namin si Shrek na gumawa ng Thunder Means. Gayunpaman, kahit kailan, ang Spirit of the Mainland ay makakapagpapahinga kaagad, ang Spirit Spreading Tower ay isang bahagi kaagad. Inayos ni Dongfeng ang lahat ng puwersang maaaring pakilusan para suportahan ang front line. Okay. Paano naman ang magiging private enmity sa hinaharap, depende ito sa iyong mga aksyon sa pagkakataong ito. Pagkatapos sabihin ito, tiningnan niya ng malalim si Chenggu at huminto bago siya lumipad kasama si Ming Daoluo Zhanghua at tumungo sa kanya. Lumipad patungo sa Shrek Academy. Ang mukha ni Chenggu Dongfeng ay mapatla, at tila ito ay dahil sa pagkawala ng kanyang braso noon, ngunit sa katunayan, sa kanyang puso lamang niya naiintindihan kung bakit. Sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ng Soul Guide Communication ng Ghost Emperor. Ang mga baliw na ito, ang mga bastard na ito, ay talagang nagbukas sila ng isang channel na patungo sa eroplanong kalaliman sa dulong hilaga, at naakit ang mga nilalang sa kailaliman. Ang mainland, ama, hindi napigilan ni Chenggu Dongfeng ang umiyak. Bumalik ka at pag-usapan ito. Tumigil si Chenggu sa pag-inom, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hanggang sa sandaling ito, ang maraming mga powerhouse ng paghahatid ng espiritu ay hinalinhan, at nagmamadaling sumunod sa kanila, patungo sa punong tanggapan ng tore ng paghahatid ng espiritu. Isang malakas na paghihiganti ang natapos sa sitwasyong ito. Shrek Academy. Nang bumalik si Hanhai Daoluo at Chen Xinji sa akademya, nakatayo na doon si Long Yeo na naghihintay sa kanya sa playground. Lumutang si Chen Xinji at lumapag sa tabi ni Long Yeo. Sa di kalayuan, sumenyas ang walang awa na si Daoluo Caudese kay Mingjing Daoluo Zhanghua. Yeo, ako. Lumapit si Chen Xinji sa likod ni Long Yeo at mapait na sinabi. Dahan-daang bumalik sa katinuan si Long Yeo, tinitigan siya ng komplikadong mga mata. Tiningnan siya ni Chen Xinji ng hindi na malamig na mga mata at hindi niya maiwasang matigilan. Yeo, ano ang nangyayari sa iyo? Sinisisi mo ba ako sa pagpigil sa iyong paghihiganti? Ngunit, ako. Gustong magpaliwanag ni Chen Xinji. Itinaas ni Long Yeo ang kanyang kamay at tinakpan ang kanyang bibig. Ang gayong medyo intimate na aksyon ay agad na ikinagulat ng katawan ni Chen Xinji. Mahigit 100 taong gulang na siya, ngunit sa harap ng ganoong sitwasyon, naramdaman niya ang uri ng pintig ng puso na naramdaman niya noong siya ay nasa unang pag-ibig. Hindi kita sinisisi sa bagay na ito. Ako at pipiliin ko ang paraan na ito. Wala nang mas mahalaga kaysa protektahan ang mainland. Isa sa mga layunin ni Shrek ay mapanatili ang kapayapaan sa mainland. Ito ang ginawa ng mga tao ng Shrek sa maraming henerasyon. Mga bagay. Ang tunay na pagpipilian ay si Wulan. Para sa paghihiganti ngayon, nagbigay siya ng sobra-sobra at sobra-sobra. Sa wakas, maaari siyang gumawa ng ganoong desisyon. Kaya niyang gawin ang gayong desisyon. Lumaki, at sa wakas hindi na namin kailangan tumulong pa. Marahan na bamantong hininga si Chen Xinji at sinabing, oo. Ikaw Shrek ay laging may napakagandang talento. Sa totoo lang, naiinggit talaga ako, kahit konting inggit. Sa bagay na ito, walang organisasyon ang makakalaban mo. Kumpara sa Lake. Sinabi ni Long Yeo, kailangan mong pumunta muli sa front line. Maaari ka pa bang maging Commander-in-Chief? Bahagyang kumunat ang noo ni Chen Xinji, hindi ko alam, ngunit gagawin ko ang lahat para ipaglaban ito. Hindi ako komportable na hayaan ang iba na magutos. Well, pagkatapos ay pumunta ka. Tumango si Long Yeo. Tumingin si Chen Xinji sa kanya ng walang laman, malinaw niyang nararamdaman na medyo iba ang Long Yeo ngayon. Kung ikukumpara sa malamig na pares ng paalang na kilay noon, hindi niya alam kung bakit, pero mas lalo siyang nakaramdam ng banayad patungo sa kanya sa harapan niya. Ikaw, handa ka bang patawarin ako? Pansamantalang tanong ni Chen Xinji. Ito ang pinakagusto niyang malaman bago siya umalis. Marahan na bamantong hininga si Long Yeo, napakatagal na, ano pa ba ang mapapatawad ko o hindi? Hindi ako dapat maging matyaga. Magpatawad at magpatawad.
Sabik na humakbang si Chen Xinji at hinawakan ang kanyang mga braso, Yeyu, ano ang nangyayari sa iyo? Huwag mo akong takutin. Hindi mo ito karakter. Ano ang mali? Hinayaan siya ni Long Yeyo na hawakan ang kanyang braso at tumawa, matanda na ako, at pabigla-bigla na parang binata. Hayaan mo at tingnan ng iba kung ano ang hitsura nito. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Chen Xinji, Yeyu, anong problema mo? Marahan na bamantong hininga si Long Yeo, sa sakuna na iyon, ginamit ni Yunming at ng napakaraming guro sa kolehiyo ang kanilang buhay upang bantayan ang kolehiyo, ngunit sa oras na iyon ay nakatakas ako. Dahil hindi ako nakipagkasundo, dahil gusto ko pa rin. Gusto kong gumanti sa iyo, at aalis ako sa pangungumbinsi ni Yunming. Ngayon, pagkatapos mapanood ang henerasyong ito ng mga kabataan na lumaki, sa wakas ay makakapag-relax na rin ako. Ang kolehiyo ay pinamumunuan ni Wulan, walang paglihis, lalo lamang itong magiging mas maunlad. Alam mo ang sitwasyon sa kalaliman ng eroplano. 6,000 taon na ang nakalilipas, napakalaking halaga ang ibinayad para tuluyang masil ang Abyss Plane. I am more than 100 years to live at this time. Upang magamit ang natitirang init. Sa wakas ay naunawaan ni Chen Xinji, at sa wakas ay naunawaan kung bakit naging woda si Long Yeyu sa sandaling ito, dahil sa sandaling ito, nakita na niya ang lahat, nagsimula na siyang mamatay. Sa labanan laban sa hukbo ng kailaliman, tiyak na paprotektahan niya ang lahat sa Shrek sa lahat ng mga gastos. Naging basa ang kanyang mga mata sa isang iglap, at biglang niyakap ni Chen Xinji si Long Yeyu sa kanyang mga bisig, hindi, gusto kong mabuhay ka. Gusto kong maging maayos ka, at dapat ay maayos ka. Hindi nagpumigla si Long Yeyu, sa halip ay ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at isinandal ang kanyang ulo sa kanyang mapagbigay na balikat. Bulong sa sarili, gaano katagal hindi lumipas ang pakiramdam na ito. Naaalala ko pa ang huling beses na niyakap mo ako. Pagkatapos ng panahong iyon, umalis ka at hindi na bumalik. Nanigas ang katawan ni Chen Xinji, at kumalas siya sa yakap nito, nagkamali ako, Yeyu, alam kong mali talaga ako. Sa sandaling ito, ang henerasyon ng maladyos na ito ay lumuluha at hindi makontrol ang kanyang emosyon. Dahan-daang itinaas ni Long Yeyu ang kanyang kamay at pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha, full. Ilang taon ka pa rin umiiyak, nahihiya ka ba? Huwag kang umiyak, hindi ito ang Chen Xinji na gusto ko. Gusto ko, oo. Si Chen Xinji, na namumuno sa larangan ng digmaan, ang commander ng hukbong Wanjun. Ang gusto ko ay ang henerasyon ng mga Diyos ng digmaan na ipinagmamalaki ni Chen Xinji, kahit gaano kayo ka-proud sa mga Diyos ng digmaan, Chen Xinji. Sabihin mo, ikaw ang dating ako, bumalik ka sa hukbo, doon lang, ikaw ang nasa isip ko, kahit papaano, baka ito na ang huling pagkakataon nating lumaban. Huminga ng malalim si Chen Xinji. Sa sandaling ito, ang damdamin ng kanyang buong tao ay nasa isang espesyal na estado. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay tila naging marilag muli, at ang malawak na dagat na Daoluo na nakatingin sa mundo ay tila bumalik sa sandaling ito. Okay. Yeyo, kung ganito, magpakabaliw na tayo. Hindi ba ang beam jumping clown lang sa Abyss Plane? Tingnan nila, kahit matanda na tayo, pwede pa rin tayong mamukadkad. Sa larangan ng digmaan, basta magbabayad ako kung mabubuhay ako, andito ako sa tabi mo. This time, hindi na kita iiwan. Kahit mamatay ako sa tabi mo, mamamatay ako. Tumingin sa kanya si Long Yeyo na muling nanembalik ang kanyang kabayanihan, ang kanyang mga mata ay nawalan ng ulirat. Malinaw pa rin niyang naalala na noong una silang nagkita sa taong iyon, sila ay mga baguhan pa lamang na papasok sa mundo ng Soul Master. Sa oras na iyon, minsan ay nanumpa siya sa harap niya, na nangakong magiging pinakamalakas na tao sa mundo. Dahil nga sa kabayanihan niya na gustuhan niya ito, sa wakas ay nagtagpo ang dalawang talento. Kung ikukumpara sa araw na iyon, pagkatapos ng halos 100 taon, tila nakita niya itong muli. Ang pakiramdam na ito ay hindi maipaliwanag, na parabang sa sandaling ito, pareho silang naging mas bata. Yeyo, lakad muna ako. Magkita tayo sa norte. Hindi ka dapat makipagsapalaran bago mo ako makita. Promise me. Seryosong sabi ni Chen Xinji. Malumanay na tumanggo si Long Yeyo, okay. See you on the front line. Huminga ng malalim si Chen Xinji, muling ibinuka ang kanyang mga braso at niyakap siya ng mahigpit, pagkatapos ay biglang tumalon at lumipad sa hangin. Si Long Yeyo sa lupa ay walang kamalay-malay na humakbang pasulong at malakas na sinabi, Chen Xinji, kung hindi tayo mamamatay sa pagkakataong ito, handa ka pa ring bumalik upang maging aking matandang Chen, patatawarin kita. Nanigas ang katawan ni Hanhai Daoluo sa hangin, hindi siya sumagot, tumanggo lang siya ng mariin, bumilis bigla, at umalis. Sa pagtingin sa likuran ng kanyang pag-alis, ang maliwanag at madilim na si Daoluo, na palaging may malakas ng ngiti, sa wakas ay napaluha. Marahil ito na talaga ang kanilang huling laban. Ikalat ang Spirit Tower. Lunatic, itong mga baliw. Mga baliw talaga. Nakipagsabuatan talaga sila sa Abyss Plane, at napakasinsan ng sabuatan. Tutal, tao sila. Desperado na sabi ni Chenggu Dongfeng. Sa kwarto, 3 lang sila mag-ama. Mabagsik ang mukha ni Chenggu Dayenting, at hindi niya naramdaman na kababalik niya mula sa linya ng kamatayan.
Ngumisi si Chenggu Qingfeng, sinabi ko na sa iyo matagal na ang nakalipas na ang pakikipagtulungan sa kanila ay ang paghahanap ng balat sa mga tigre. Biglang lumingon si Chenggu Dongfeng at tumingin kay Chenggu Qingfeng, hindi ko pinagsisisihan ang pangyayaring iyon. Kung pipiliin kong muli, itatapon ko pa rin ang dalawang God-killing grade fixed installation soul guided shell sa Shrek Academy. Hindi. Sumasabog na Shrek, kailan tayo magkakaroon ng unang araw? Napatunayan ng katotohanan na wala akong ginawang mali, ang tanging bagay na nabigo sa pag-alis ay ang mali. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Chenggu Qingfeng, ngunit wala siyang sinabi. Walang hanggang tumigil at malamig na sinabi, itinuro ng banal na espiritu ang mga taong iyon na hindi na sila matatawag na tao. Ang gusto nila ay ang enerhiya ng kamatayan at pagkawasak. Ang gusto ng eroplano sa kailaliman ay ang enerhiya ng buhay. Ang lahat ng buhay ay namamatay. Ang oras ay magpapakawala ng lakas ng pagkawasak at kamatayan, kaya walang salungatan sa pagitan nila. Tila sila ay kumilos na baliw, ngunit sa katunayan, lahat sila ay may sariling mga plano. Ang gusto ng Abyss Plane ay lamunin ang buong Daoluo Plane natin at gamitin ito bilang stepping stone para mag-evolve sa God Realm. Ang itinuturo ng Holy Spirit ay ang kamatayan na ibinuga ng lahat ng nilalang sa buong Daoluo Plane natin kapag namatay sila. At ang aura ng pagkawasak, tulungan silang maabot ang level ng Diyos. Ang dapat nating isipin na ang pinakamahusay na pagpipilian ng lumikha ay ang pinakamabuting pagpili. Ngunit hindi namin inaasahan na ang Abyss Plane ay talagang may isa pang kakayahang magbukas ng lagusan. Si Chenggu Dongfeng ay nakatayo doon na medyo naliligaw, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Chenggu Daiteng, ano ang pinagsasabi mo? Kalokohan ka ba? May iba pa bang paraan maliban sa pakikipaglaban ng magkasama? Kung mawala ang buong eroplano, maaari pa ring umiral ang Spirit Spreading Pagoda. Walang balat. Makakabit ba si Mao? Nag-alinlangan si Chenggu Dongfeng, kung gayon, kailangan talaga nating makipagtulungan sa Shrek Academy at sa iba pa. Galit na huminto si Chenggu Di at nagsabi, sira ba ang utak mo? Pinahintulutan kang magmana ng posisyon ko dahil mayroon kang sapat na kakayahan sa pag-iisip. Paano ka matarante kapag nakatagpo ka ng mga bagay-bagay? Ano ito ng walang braso? May mga paraan upang gawin ito. Pagbawi. Ang pinakamahalagang bagay ay ang lampasan muna ang kasalukuyang mga paghihirap. Ang kailangan nating gawin ay hindi lamang upang labanan ang kailaliman na ito, kundi pati na rin ang mga paraan upang samantalahin ang kalaliman ng mga tang na ito. Digmaan para sa amin, hindi naman ito isang masamang bagay. Natigilan si Chenggu Dongfeng noong una, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim, I understand. I will make arrangement immediately. Umalis si Chenggu Dongfeng, tanging sina Chenggu Daiteng at Chenggu Qingfeng na mag-ama ang naiwan sa silid. Aalis na rin ako. Tumayo si Chenggu Qingfeng at gustong umalis. Tiningnan siya ni Chenggu Dongfeng ng malalim, at sinabing, pumunta ka, kung gayon, huwag ka nang babalik muli. Isama mo ang iyong asawa. Nanigas ang katawan ni Chenggu Qingfeng, at biglang lumingon, anong ibig mong sabihin? Walang pakialam na tumigil si Chenggu Di, alam ko, lagi mo akong kinasusuklaman. Gayunpaman, magagawa ko lang ang pinakatamang pagpipilian. Ang kabiguan ni Dongfeng ay hindi dahil sa kanyang personal na kakayahan, ngunit naranasan niyang mapili siya ng tadhana. Ang tao. Kahit ilang beses ko siyang pipiliin ko pa rin siya. Dahil kung ikaw ay papalitan, tiyak na hindi siya magiging kasing husay ng lahat ng bagay na nagawa niya, walang katiyakan. Kakulangan hindi ito karunungan, kundi pagiging mapagpasyahan kapag nasira mo, ito ang huling salitang ibibigay ko sa iyo. Ang eternal na pamilya ay hindi maaaring tumigil dito. Walang sinuman sa amin ang nakakaalam kung ano ang hinaharap. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay upang protektahan ang mainland sa lahat ng iyong lakas. Makakahanap ka ng isang lugar at madala ang mga tao sa iyong linya upang pumunta sa incognito. Kung ang digmaang ito ay matatapos, ang kakayahang maitaboy ang abyssal na eroplano, Shrek at Tangsek ay hindi pa rin tayo pababayaan. Ang aming walang hanggang pamilya kung kami ay sapat na mapalad na manalo, ikaw ay babalik kung ikaw ay matalo, kung gayon, hindi na kailangang bumalik sa dugo ng pamilya, kung gayon, ikaw ang mananagot para sa pagpapatuloy ng pamilya. Natigilan si Chenggu Qingfeng, gusto mo ba akong maging duwag? Sinabi ni Chenggu Dongfeng, hindi ito duwag. Sa maraming pagkakataon, mas mahirap ang buhay kaysa kamatayan. Sumimangot si Chenggu Qingfeng at same time na sinabi, hindi ako pupunta. Pagkasabi nito ay sinara niya ang pinto at umalis. Nang umalis siya, si Chenggu Daiteng ay tila mas matanda bigla, at dahan-daang pumikit. Mabilis na kumilos ang buong Daoluo continent sa maikling panahon. Ngunit ang lahat ay mukhang normal sa ibabaw. Ginawa ng Federation ang pinakatamang pagpili sa unang pagkakataon, pagharang ng balita, lahat ng media, at pagharang ng balita. Huwag hayaang malantad ang sitwasyon tungkol sa Hilaga. Ang Northern Army Corps ang pinakamalapit sa Extreme North. Nagsimula na itong mag-deploy ng mga defensive lines sa unang pagkakataon.
Ang Northern Navy Regiment ay nagbukas kaagad, at ang mga materyales sa digmaan ay nagsimulang dalhin sa Hilaga sa iba't ibang paraan sa pinakamabilis na bilis. Ang mga nilalang sa kailaliman ay naitala 6,000 taon na ang nakalilipas, at alam ng mga nakatataas kung gaano sila kakilakilabot. Ngunit ang Daoluo Continent ngayon ay hindi ang Daoluo Continent 6,000 taon na ang nakalilipas. Sa pag-unlad ng teknolohiya ng Soul Guidance, mayroon na ngayong mas maraming armas na maaaring i-target ang mga abyssal na nilalang. Siyempre, ang mga kaaway na kanilang kinaharap ay hindi lamang mula sa kailaliman, kundi mula rin sa banal na espiritu. Kaya naman, agad na naglabas ng mobilization order ang Federation sa ilang malalaking organisasyon kabilang ang Shrek Academy, Tang Sect, at Spirituan Pagoda. Tungkol naman sa Blood God Legion, dahil ang Abyss Channel na ilalagay doon ay hindi mapapakilos, kung hindi, kapag ang orihinal na Abyss Channel ay itinaboy din ng mga nilalang sa kailaliman at pinalipad ng magkabilang panig, ang mga bagay ay magiging mas mahirap. Shrek Academy. Muling ginanap ang pulong ng Poseidon Pavilion. Ang mga mata ni Tang Wulan ay namumula pa rin, hindi nakatutuwang pula, ngunit may ayaw at emosyonal na pananabik. Mahirap para sa kanya na pakalmiin ang kanyang emosyon. Nang makita ang kalaban sa harapan niya, hindi siya makaganti. May isip kung gaano kasakit ang kanyang puso. Gayunpaman, kailangan niyang harapin ang ganoong sitwasyon. Ngayon para sa Shrek at Tang Sect, ang paghihiganti ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay kung paano makipagtulungan sa militar upang maprotektahan ang mainland. Sa panig ng Shrek Academy, pangunahin nating pakilyusan ang ilan sa pinakamalakas na kapangyarihang panlaban. Ngunit kailangan din natin ng isang tao na manatili sa likod upang maiwasan ang anumang mga aksyon na hindi nakakatulong sa atin sa Spirit Tower. Pagkatapos ng lahat, magagawa nila ang lahat. Dito, tiningnan ni Tang Wulan ang lahat sa Shrek Academy. Mahinang sinabi ni Long Yeo, hindi mo na kailangang tumingin sa akin, tiyak na ako ang nasa frontline sa labanang ito. Bahagyang ngumiti si Yali, sa akin, hindi mabilang na tao ang maliligtas. Oo, walang makakapunta. Dapat pumunta ang unang Healing Spirit Master ng mainland. Sa kanya, hindi ko alam kung gaano karaming tao. Benepisyo. Tiningnan muli ni Tang Wulan sina Yuan and Zhenchen at Yuan and Tiandang at ang kanyang anak. Malamig na sinabi ni Yuan and Tiandang, labis kong kinasusuklaman ang mga dayuhang lahi. Sinabi ni Yuan and Zhenchen, na pagpasyahan na namin sa aming panig na kaming tatlo, mag-ama, ay pupunta doon, at ang mga tao mula sa ibang mga pamilya ay mananatili upang bantayan si Shrek. Bukod sa kanya at kay Yuan and Tiandang, natural na may isa pa na si Yuan and Tianxiang. Ito rin ang kapangyarihang labanan ng title Daoluo. Sumulyap si Wu Changkong kay Tang Wulan, ang determinasyon sa kanyang mga mata ay nakapagsabi na kay Tang Wulan ng maraming bagay. Sa wakas ay tumingin si Tang Wulan kina Lan Muzi at Tang Yinmeng, Kuya, Senior Sister, ikaw. Bahagyang ngumiti si Lan Muzi at sinabing, Wulan, sa totoo lang, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa Spirit Spread ng Pagoda sa ngayon. Kung maglakas loob silang gumawa ng maliliit na galaw habang nakikipaglaban sa kaaway, hindi sila patatawarin ng Federation. At saka, mayroon tayong sapat na malakas na sistema ng depensa na ginagabayan ng kaluluwa, at hindi madaling makapasok. Kaya't sa palagay ko, ang lahat ng nasa silid ay hindi dapat pumunta sa harapang linya. Bilang karagdagan, ang ilang mga mag-aaral ay hindi dapat pumunta sa front line. Mga pagsasaayos. Huminga ng malalim si Tang Wulan, biglang kumislap ang kanyang mga mata, lahat, may mungkahi ako. Kung ang Seven Sage Yuan ay pinahihintulutang mamuno pansamantala sa Daoluo, sa palagay mo. Agad naging kakaiba ang mga ekspresyon ng mga tao mula sa Shrek Academy. Ang 7 matandang demonyo ng Seven Sacred Abyss ay hindi maaaring malayo sa Seven Sacred Abyss, kaya malinaw na hindi sila makakapunta sa frontline battlefield. Gayunpaman, kung ang Shrek Academy ay pansamantalang ibibigay sa 7 matandang demonyo upang mamuno, medyo mahirap sabihin kung ano ang magiging akademya na ito. Mukhang wala nang mas mahusay na paraan. Sabi ni Long Yeo. Sinabi ni Tang Wulan, okay, pagkatapos ay pupunta ako upang makipag-usap sa 7 nakatatanda. Sa ilalim ng malupit na korona, nasaan ang ating Tang Sect? Ang walang awa na si Daoluo Cao Dezi ay same time na nagsabi, nagpadala na ako ng mga tao para mag-deploy ng mga mapagkukunan. Anumang bagay na magagamit ay ipapakalat. Sa Tang Sect, maaari tayong mag-organisa ng isang elite na hukbo na may bilang na humigit kumulang 2,000. Bagamat ang bilang ay hindi malaki, ngunit ang lakas sa pakikipaglaban ay ganap na garantisado. Sumama ka lang sa iyo, kasama na tayong dalawa. Ang lahat ay nakikiisa sa mga puwersa. Wulan, tandaan mo, mula ngayon, hindi ka bababa sa 4 na limitasyon sa pakikipaglaban kay Luo. Sinabi ni Amorous Daoluo, ang pinakamahirap na bagay tungkol sa mga nilalang sa kailaliman ay ang immortalidad. Ang mga patay na nilalang sa kailaliman ay magiging enerhiya ng pagkawasak at babalik sa eroplano ng kailaliman upang muling ipanganak. Tanging ang gininto ang dragon na sibat ni Wulan ang maaaring pumatay sa kanila sa tunay na kahulugan. Sa makatuwid, makatitiyak tayo na si Wulan ang nais ng karamihan sa mga nilalang sa Kill 18 sa sahig ng Kill 8.
Kailaliman, ang malalakas ay parang ulap hanggat protektahan natin si Wulan, magkakaroon tayo ng pagkakataon na unti-unting masira ang mga ito. Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ng iba ay hindi maiwasang magpakita ng pagtataka. Dahil kahit ang 6 pa sa Shrek 7 Devils ay hindi alam ang sitwasyon ng bangin, napakahirap palang pakitunguhan ng nilalang na kailaliman. Tumango si Tang Wulan, at sinabing, mag-iingat ako sa aking sarili. Ang pinakamahalagang bagay ay gawin ang lahat ng aking makakaya upang maibalik ang eroplano sa kailaliman. Hindi mo sila maaaring hayaang patuloy na lumaki at lason ang mga nilalang. Hindi ko lang alam kung nasaan sila ngayon. Sa anumang sitwasyon, ibababa ko ang impormasyon mula sa militar, at sisimulan natin ang aksyon kaagad pagkatapos nating makapasa. Ang walang awa na si Daolu o Kaudezi ay tumango, at sinabing, kaya gawin natin ito. Lahat ay dapat kumilos ng hiwalay, maghanda sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay pupunta tayo sa front line. Sunod-sunod na bumangon ang lahat, at mabigat ang kalooban ng lahat. Alam nilang lahat na sa harap ng mga abyssal na nilalang, ang tiyak na sitwasyon ng labanang ito ay mahirap sabihin, ngunit malaki ang posibilidad na hindi na sila makakabalik sa pagkakataong ito. Ang Shrek Academy ay medyo simple dito, ito ay isang bagay lamang ng mga tauhan, at ang Tangsect ay mas komplikado, at ang buong Tangsect ay nagsimulang pakilusan sa pinakamaikling panahon. Upang labanan ang mga abyssal na nilalang, sa pagkakataong ito, walang sino man ang maaaring mag-alala tungkol sa pagtatago ng anuman. Gaano karaming impormasyon ang maaari lamang makuha sa oras na ito? Ang mainland ay magulo ng ilang sandali, at lahat ng 8 federal na hukbo ay nagsimulang kumilos. Bilang karagdagan sa kinakailangang pananatili, lahat ng uri ng mga armas ay ipinakalat sa mabilis na bilis, natipon sa unang pagkakataon, at dinala sa front line. Sa pagsasalita nito, dapat akong magpasalamat sa oras na iyon dahil nakapaghanda na ako ng sapat na materyales sa ekspedisyon upang salakayin sina Xingluo at Dowling noon. Sa makatuwid, mas madaling i-deploy ang oras na ito kapag tina-target ang mga abyssal na nilalang. NS. Dahil sa pagharang ng impormasyon, hindi alam ng mga ordinaryong tao na ang mainland ay nahaharap ngayon sa sitwasyon ng buhay at kamatayan. Namumuhay pa rin sila ng mapayapa at nakagawian. Ngunit kung bibigyan mo ng espesyal na pansin, makikita nila na sa ilang mahahalagang daanan ng daan, madalas mong makikita ang isang linya ng mabilis na mga sasakyang militar na patungo sa hilaga ng maayos. Northern Legion. Utos. Ano? Sabihin mo ulit. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng tuwid na uniforme ng militar at 2 bituin na nakasabit sa kanyang mga balikat ay umatungal sa military communicator sa kanyang kamay. General, nawala ang una at pangatlong linya ng depensa. Hindi natin mapipigilan. Humihingi tayo ng reinforcements, humihingi tayo ng reinforcements. Grabe, nakakabaliw ang mga bagay na ito. Kami, hindi natin mapipigilan. Wala silang pakialam sa nakakabaliw na epekto ng buhay at kamatayan. At walang katapusan tulad ng dagat. Reinforcement, request for reinforcement. Kapit ka sa akin, hawakan mo ako kahit anong mangyari. Ibinaba ng general ang komunikasyon, ngunit ang hitsura ng kanyang mukha ay naging sobrang malamig. Bilang commander ng Northern Army Corps, si Guo Zhenfeng ay talagang isang bata at promising na bagong bituin sa militar. Sinabi nila ni Shen Yu na pareho silang pinuno ng militar at kahalili ng kani-kanilang pamilya. Sa taong ito si Guo Zhenfeng ay 45 taong gulang pa lamang, at na-promote na siya sa ranggong tenyente general. Gaano man ito kaugnay sa tulong ng pamilya, sapat na upang patunayan ang kanyang sariling kakayahan. Ang isa sa mga commander ng 8th Army Corps ay tiyak na tunay na pinuno ng militar, nakaupo sa gilid. Sa relatibong pagsasalita, ang Northern Army ang pinakamahina sa 8th Army, dahil ang kaaway na malamang na makakaharap nila ay ang pinakamahina. Ang pagbabantay sa hilaga ay talagang pagtatanggol lamang sa Arctic Ice Sheet. Walang lugar na bubuuan sa dulong hilaga ng yelo, ngunit may ilang katangian ng yelo na mga espiritong hayop na natitira mula sa mga sinaunang tao. Ang mga espiritong hayop na ito ay lubos na nagkakaisa, at paminsan-minsan ay lumalabas sa pangangaso. Ang tungkulin ng Northern Army ay pangunahing bantayan laban sa kanila. Sa makatuwid, kapwa sa mga tuntunin ng lakas ng militar at pagiging epektibo ng labanan, sila ay medyo mahina. Sa kabila nito, ang buong corps ay mayroon ding 6 na dibisyon. Ang kabuuang bilang ng mga mandirigma kasama ang mga tauhan ng auxiliary ay lumampas sa 100,000. Isang karapat-dapat na organisasyon sa antas ng Legion. Ang Northern Army ang unang nakatagpo ng mga abyssal na nilalang. Nang makatanggap sila ng mga ulat mula sa ilang hilagang bayan sa hangganan, imposible ang unang reaksyon ni Guo Zhenfeng. Ang ulat ng Bayanzan ay nagsabi na isang kaluluwang hayop ang umaatake. Ngunit alam na alam ni Guo Zhenfeng na kahit na maraming mga espiritong hayop sa dulong hilaga ng yelo, tiyak na hindi sila marami. Maliban kung sila ay baliw, paano nila aatake ang buong sangkatauhan? Matalino ang mga high-level spirit beast. Alam na alam nila ang kasalukuyang agwat sa mga tao. Ang paglulunsad ng malakihang beast tide ay isang pagkilos lamang ng paghahanap ng kamatayan, isang bagay na hindi gagawin ng sinumang matalinong espiritong hayop. Ngunit nagpadala pa rin siya ng puwersa ng Mecha Division upang suportahan at harangin.
Sa kanyang opinyon, ang lakas ng isang mecha division ay sapat na upang hadlangan ang mga kaluluwang hayop. Kasama ang 1,000 mecha, mayroon ding malaking bilang ng mga auxiliary at nakakasakit na mga gabay sa kaluluwa. Ang pagpigil sa malalaking kaluluwang gabay na ito ay sapat na upang mapa-address ang mga kaluluwang hayop. Sa kanyang opinyon, ang deployment ng napakaraming tropa ay ganap na wala sa maingat na pagsasaalang-alang. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay wala pang kalahating araw pagkatapos ipadala ang dibisyon ng mecha, dumating ang masamang balita. Sa proseso ng pagpunta sa itinalagang lokasyon, bigla silang nakatagpo ng isang pag-atake ng terorista tulad ng isang bundok na sumisipol ng tsunami. Hindi mabilang na mga kaaway ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon, at pagkatapos ay nilamon ang buong Mecha Division sa napakaikling panahon. Kahit na limitado ang combat effectiveness ng Mecha Division ng Northern Legion, isa pa rin itong kumpletong nabuong Mecha Division. Ang sitwasyong ito ay naging sanhi lamang ng pagkahulog ni Guo Zhenfeng sa kanyang salamin. Bukod dito, hindi niya kayang bayaran ang ganoong kabigat na pagkawala. Paano ipaliwanag sa militar? Sa kabutihang palad, sa panahong ito, ipinakita niya ang kalidad ng isang henerasyon ng mga sikat na general. Una, kumalma siya, at pagkatapos ay humingi ng tulong sa militar sa unang pagkakataon, at mabilis na ipinasa ang impormasyong nakuha niya sa militar. Kasabay nito, ang natitirang 5 dibisyon ay inutusan na manguna sa loob ng bansa mula sa Far North, at isang kabuuang 5 linya ng depensa ang inayos upang pakilusan ang lahat ng mga mapagkukunan na maaaring italaga upang ipagtanggol laban sa malawakang pagsalakay ng kaaway. Sa ulat sa itaas, unang ipinaliwanag ni Guo Zhenfeng na ang kinakaharap nila ay tiyak na hindi ang Soul Beast ng Extreme North Ice Sheet. Ito ay isang espesyal na uri ng nilalang. Ang hitsura ng nilalang sa kailaliman ay napakalayo pa rin sa kaluluwang hayop sa dulong hilaga. Si Guo Zhenfeng ay isa ring makapangyarihang tao sa antas ng title Daoluo, at sistematikong pinag-aralan niya ang kaalaman tungkol sa mga espiritong hayop, ngunit ang nilalang sa kailaliman na lumitaw sa pagkakataong ito ay ganap na nalampasan ang kanyang kaalaman sa mga espiritong hayop. Kasabay nito, sinabi rin niya na napakaseryoso ng sitwasyon ng pagsalakay. Ito ang kanyang unang pagkakataon na magulat, at nang walang kalahating pagkaantala, bumili siya ng mas maraming oras para sa Federation. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Guo Zhenfeng ay ang 5 linya ng Death Defense na ipinadala niya ng mabibigat na tropa para itayo, na marami sa mga ito ay gumamit ng fixed defense system, ay nilabag sa napakaikling panahon. Ano ang ibig sabihin na nasira ang 3 linya ng depensa? Nangangahulugan ito na higit sa kalahati ng buong Northern Army ang ganap na umalis sa mundo. Kasama rin dito ang mga unit tulad ng bagahe at auxiliary. Ito ay masyadong mabilis, isang araw lamang. Ilang Soul Guide mayroon ng 1 legion. Mayroong hindi mabilang na mga assault weapons. Kaysa sa madiskarteng fixed installation na Soul Guided Shell. Ang 3 9-level fixed mounted Soul Guided artillery shells na nilagyan ng Northern Legion ay inilagay na lahat sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon ay bahagya lamang nitong naantala ang opens iba ng kalaban. Ngunit sa susunod na sandali, ang mga nakakatakot na nilalang na ito ay sumugod na parang bundok na sumipol ng tsunami, at muling tumama sa linya ng depensa. Ang Deputy Army Commander ni Guo Zhenfeng ang nagpadala ng Soul Guidance Communication, na personal na namumuno sa front line. Sa harap na linya ng labanan. Hindi na niya maintindihan ang matandang kasama, isa siyang sundalong bakal. Kung hindi lang talaga mapipigilan, hinding-hindi siya hihingi ng tulong ng ganito. Ayon sa aking utos, ang lahat ng tropa ng ika-5 linya ng depensa ay lalapit sa ika-4 na linya ng depensa at palalakasin ang ika-4 na linya ng depensa sa isang buong paraan. Utusin ang buong hukbo at ipasa ang aking mga salita. Naririnig ito ng bawat kapatid. Mga kapatid, ito ay si Guo Zhenfeng. Ngayon, ang ating Northern Army ay nakakaranas ng isang hindi pa nagagawang pag-atake ng terorista. Gayunpaman, mangyaring tandaan na sa likod natin ay ang Daoluo Continent sa Pingchuan, at ito ay 10,000 mga tao mula sa Federation. Ang ating maunlad na lungsod ay mayroon ding ating mga kamag-anak at kaibigan. Tayo ang huling linya ng depensa. Kapag nawala ako sa mainland, ako ay agad na mapupunta. Ang huling linya ng depensa na ito ay ang buhay ng ating mga kamag-anak at kaibigan para sa Federation, para sa pamilya, para sa dugo ng ating mga lalaki, patayin ng mga masasamang tao. Masigasig na sinabi ni Guo Zhenfeng ang mga salitang ito at agad na nagpadala ng mga utos sa buong hukbo. Agad siyang tumalikod at sinabi sa kanyang staff secretary, lahat ng mga mandirigma, sundan mo ako sa front line. Nasaan ang guard battalion ko? Go. You can't delay a moment. Commander, hindi ka maaaring pumunta ng personal. Kailangan mo pa ring ipadala dito. At paano kung may utos mula sa punong tanggapan ng militar? Biglang nabalisa ang staff officer. Malamig na sinabi ni Guo Zhenfeng, ang aming sitwasyon dito ay ganap na naiulat sa militar. Ginampanan ko ang responsibilidad ng pag-uulat. Kayo ay kasama ko sa loob ng maraming taon, at marami akong impormasyon tungkol sa kung paano ako karaniwang namumuno sa iyo. At ngayon, wala nang dapat ipag-utos. Manatili ka rito at ipaalam sa militar anumang oras ang tungkol sa sitwasyon sa front line. Kung tayo ay makakaligtas sa hukbo o hindi.
Sa pagkakataong ito, dapat kasama ko ang aking mga kapatid bilang isang opisyal ng federal, hindi ako maaaring manatili anumang oras. Leader. Biglang namula ang mga mata ng sekretarya ng staff, sasama rin ako sa inyo, at makakasama ko rin ang mga kapatid. Utot, manatili ka rito mas kapaki-pakinabang ka. Sa iyong maliit na 3 paa na pas ang kakayahan, ano ang magagawa mo kapag pumunta ka sa frontline? Huwag magsalita ng walang kaparirikon, manatili dito. Tayo na. Pagkasabi nito ay lumabas na siya. Ilang hakbang palang palabas, bigla siyang huminto, lumingon muli, tumingin sa staff secretary, medyo nag-alinlangan, at sinabing, kung mamamatay ako sa labanan. Tulungan mo akong sabihin kay Shen Yu, I'm so desperate, just to have one day can be worthy of her. Pagkasabi nito, itinuwid ni Guo Zhenfeng ang kanyang military cap at nagbigay ng military salute sa staff secretary. Ang staff secretary at lahat ng nakapaligid na sundalo ng Northern Army ay nakatayo sa atensyon at sumaludo kay Guo Zhenfeng. Sumpa na magkakasamang mabuhay at mamatay kasama ang linya ng depensa. Ang pangkalahatang utos ni Guo Zhenfeng, tulad ng isang shot ng heart booster, ay agad na tumago sa buong Northern Army. Sabi nga sa kasabihan, may nagngangalit na sundalo, at may nagngangalit na pugad. Kapag naging commander-in-chief at nangunguna, ang mga sundalo ay magiging parang uhaw sa dugo na bean paste bond, nagkakaisa. Makalipas ang 12 oras. Ang hilagang harapan. Boom boom boom. Hindi mabilang na artillery ang nagpaputok sa larangan ng digmaan. Ang buong hilagang frontline ay hindi binubuo ng mga eroplano, ngunit binubuo ng matataas at mabababang tawiran sa mga vantage point. Ang lahat ng mga burol ay may mabigat na firepower at mabibigat na depensa. Isang napakakomprehensibong sistema ng depensa ang nabuo sa maburol na lugar na ito. Maraming mga glacier at mapanganib na mga taluktok sa hilaga. Upang makapasok sa loob mula sa malayong hilaga, kailangan mo munang tumawid sa mga glacier at mapanganib na mga taluktok. Ito ay dapat ipasa. Dahil gusto mong pumasok sa loob ng bansa mula sa malayong hilaga, mayroon lamang ganoong mahalagang lalamunan, at ang natitira ay ang dagat ng yelo na may napakababang temperatura. Mayroon ding ilang mga espesyal na sea soul beast na naninirahan sa dagat ng yelo. Sa oras na ito, sa frontline na larangan ng digmaan, ang walang katapusang mga nilalang ng kalaliman ay nakakaapekto sa huling linya ng depensa ng Northern Legion na parang tubig. Sa harap na linya ng paghaharap, ang tuloy-tuloy na kulay abo na usok ay inanod at pumunta sa malayo, na binago ng mga nilalang sa kailaliman na napatay. Si Guo Zhenfeng ay hindi pa nakaranas ng ganoong digmaan mula nang sumapi sa hukbo. Hindi nakatagpo ng walang sawang kalaban. Sa mga normal na digmaan, pagkatapos ng isang tiyak na panahon ng labanan sa pagitan ng dalawang panig, magkakaroon ng paghinto, at ang laban ay magpapatuloy pagkatapos ng pahinga. Pagkatapos ng lahat, ang pisikal na lakas ay limitado. Gayunpaman, ang mga nilalang sa kailaliman ay hindi ganoon. Wala pang half-point po sa kanilang opensa mula simula hanggang ngayon. Grabe talaga ito. Tuloy-tuloy at walang katapusan. Parang bundok na sumipol ng tsunami. Sa ilalim ng utos ng ilang partikular na makapangyarihang abyssal na nilalang, ang mga nakakatakot na nilalang na ito ay nagpakita ng sobrang lamig at aura. Hindi nila alam ang takot o sakit, patuloy lang silang sumusulong. Pagkatapos ay sunod-sunod na naging kulay abong agos ng hangin at naanod sa sunog ng artillery. Nang talagang dumating si Guo Zhenfeng sa frontline at humarap sa mga nilalang na ito, talagang naunawaan niya kung bakit hindi makalaban ang frontline of defense. Nakakabaliw talaga ang mga nilalang na ito sa kailaliman, at wala silang gaanong kooperasyon, nakakaloka silang mga shocks at all cost. Nakatayo sa tuktok ng bundok, medyo namutla si Guo Zhenfeng, at hindi kalayuan sa kanya ay isang set ng mga sirang pulang meka na nag-aayos ng kanilang mga sarili. Ilang beses na siyang umatake, partikular na para patayin ang pinuno ng kalaban ng nilalang sa kailaliman, na may tiyak na epekto ng pagkaantala sa kalaban. Bukod dito, ang kanyang pulang meka ay kilala ng mga sundalo ng buong Northern Army. Dahil ito ang unang mech ng Northern Legion, Qingfeng God of War. Sa makatuwid, sa tuwing siya ay lilito sa larangan ng digmaan, ang moral ng Northern Army ay mapapalakas, at ang kaaway ay tataboy ng paulit-ulit. Gayunpaman, tumagal ito ng masyadong mahaba. Ang digmaan ay tumagal ng 2 araw mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Ang mga tao ay hindi makina, kailangan nilang magpahinga. Gayunpaman, dahil sa pagkawala ng unang 3 linya ng depensa, hindi ako mapakali ngayon. Ang sinumang may kaunting paghinto ay malamang na makatagpo ng mapangwasak na pag-atake. Ang lahat ay pagod na pagod, at ang ilang mga stimulant ng militar ay halos ginagamit. Nagsimulang magpakita ang mga side effect. Nagkaroon ng gap sa ika-4 na linya ng depensa. Kung magpapatuloy tayo, natatakot ako na ang linya ng depensang ito ay hindi makayanin ng 3 oras. Nasaan ang reinforcements, bakit hindi pa dumarating ang reinforcements? Umungol si Guo Zhenfeng sa Soul Communicator sa kanyang kamay. Legion Commander, paparating na ang mga reinforcement, ngunit malayo ang paglalakbay. Ang unang batch ng reinforcements ay malamang naaabuti ng higit sa 4 na oras bago makarating batay sa oras.
Huminga ng malalim si Guo Zhenfeng, pinakalma ang kanyang kalooban, at sinabi sa malalim na boses, "Okay, I see." Alam na alam niya na kahit anong galit niya ay hindi na mababago ang katotohanan. Napakalayo ng Far North, at ginagawa ng Federation ang lahat ng makakaya nito upang magpadala ng mga reinforcement sa napakaikling panahon. 4 na oras. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Guo Zhenfeng. Sana lang ay malakas ang reinforcements para bantayan ang defense line sa likod. Ngayon, kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang magagawa niya ay gawin ang lahat ng kanyang makakaya, kahit na ang buong Northern Army ay nakulong dito, ngunit din upang bumili ng mas maraming oras para sa mga reinforcements. Bumalik sa kanyang mecha, marahan niyang tinapik ang isang ito, na sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon, ito ay ang Qingfeng God of War na ang pamilya ay gumastos ng malaking halaga para itayo para sa kanya noong siya ay na-promote bilang Major General. Matanda, magpahinga ka na. Pupunta na ako. Pagkasabi nito, kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata, at isang malakas na momentum ang lumabas sa kanyang katawan. Sa pag-angat ng kanyang kanang kamay, isang malaking palakol ng gulong ang biglang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ito ay isang mahabang hawakan na malaking palakol, ang madla ay higit sa 6 na metro, ang talam ng palakol sa harap ay semicircular, talagang parang kalahating gulong, isang buong diameter na 1.5 metro. Napakabigat. Extinct Mountain Axe. Makapangyarihang espiritu ng sandata. Napasigaw si Guo Zhenfeng, pumailan lang sa hangin, at dumiretso sa puwang nakakabukas pa lang. Sa likod niya, daan-daang mecha ang lumipad palabas, hindi bababa sa lahat ng mecha sa itaas ng purple. Ito ang kanyang bantay batalyon, na lahat ay ang pinakapiling dibisyon ng mecha sa Legion. Sa mga nilalang sa kailaliman, mayroong isang malaking bilang ng mga nilalang na mukhang mga ipis at langgam, at ang ilan ay kahawig ng mga praying mantis, at ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake ay mas malakas. Sa pamamagitan ng obserbasyon, natuklasan ni Guo Zhenfeng na mas humanoid ang abyssal na nilalang, mas malakas ang pagiging epektibo ng labanan. Kaya naman, sa isang sulyap, nakita niya ang isang abyssal na nilalang na napakalaki, parang burol. May isang kislap ng liwanag sa patay na palakol sa bundok sa kanyang kamay, at sa isang iglap, ang malaking palakol ay nahulog mula sa langit na parang binuksan nito ang mundo. Nawasak. Ang unang kakayahan ng espiritu. Bagamat ito lamang ang unang kakayahan sa espiritu, ito rin ang pangunahing kakayahan ng espiritu ng Extinction Mountain Axe ni Guo Zhenfeng. Hindi tulad ng karamihan sa mga Spirit Masters, mayroon lang talagang 3 attacking spirit ability ang Destroying Mountain Axe, at lahat ng natitirang spirit ability ay nakakabit sa 3 spirit ability na ito para mapataas ang kanilang attack power. Ito ay isang tipikal na paraan ng labanang militar. Sapagkat sa larangan ng digmaan, hindi na kailangan ng iba't ibang mga kakayahan ng espiritu. Ang kailangan lang ay gamitin ang pinakadirekta at simpleng paraan para patayin ang kalaban. Ang Shattered Slash ay isang napakalakas na attacking spirit ability. May kapangyarihan talaga itong magbukas ng bundok. Biglang nagtaas ng ulo ang laman na nilalang sa kailaliman, at nanginginig ang taba sa kabuuan nito, na naglalabas ng amoy ng malaking canopy at malaking canopy. Patungo kay Guo Zhenfeng ang doktor na umuungal. 2 matipunong braso ang hamampas sa kanya. Puff puff. Dahil nabali ang kanyang braso, hinati ng higanting palakol ni Guo Zhenfeng ang nilalang sa kailaliman sa 2 halos agad-agad, naging makapal na kulay abong agos ng hangin at tumataas sa hangin. Kaagad pagkatapos, siya ay nagwalas pakaliwa at kanan gamit ang malaking palakol sa kanyang kamay, at ang isang malaking bahagi ng mga nilalang sa abyssal ay naging kulay abong ambon sa nakakatakot na liwanag at nawala. Gawin ang presyon dito drop stipply. Hawakan mo ako. Isara ang puwang. Gaya ng sinabi niya, sumugod si Guo Zhenfeng, ginawang matalim na palaso ang patay na bundok na palakol sa kanyang kamay, humahakbang pasulong, at patuloy na pinuputol ang mga tinik. Ang puwang na ito ay isang mahalagang bundok, mga 300 metro ang taas. Maaaring mapansin ng locus yung ito ang madla, mag-link sa isa pa, at tumulong sa mga nakapaligid na taluktok. At mayroon ding mga mahalagang gabay sa pagtatanggol at pagtuklas ng kaluluwa dito. Kung wala ang puntong ito, ang ika-4 na linya ng depensa ay parang pagkawala ng mga mata at outpost. Sa makatuwid, kung gusto mong manatili sa loob ng mas mahabang panahon, dapat mo pa ring ibalik ang tindahang ito. Sa makatuwid, sa oras na ito, hindi napigilan ni Guo Zhenfeng, kailangan niyang magmadali sa mga tao upang bumili ng oras para sa mga reinforcement. Sa sandaling ito, isang pamilyar na kaluskos ang nagmula sa kanyang likuran. Biglang lumingon si Guo Zhenfeng. Bigla akong nakakita ng isang illusory figure na dumaan, at pagkatapos ng breakang sound, isang bola ng apoy ang sumabog. Ang pag-angat ng lilang mecha ay sumabog. Asshole! Nakilala ni Guo Zhenfeng sa isang sulyap, na ang sumasabog na purple mech ay isang binata na lubos niyang inaasam-asam, isang miyembro ng guard. Ito ang mga taong nakikita niya araw-araw. Namumula ang mga mata ni Guo Zhenfeng, at iniwagayway niya ang Extinct Mountain Axe sa kanyang kamay, naging isang malaking talim ng liwanag, na tinakpan ang lugar na iyon. Daan-daang abyssal na nilalang ang naging kulay abong ambon sa anino ng talam, ngunit sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya ang lamig mula sa gilid ng kanyang katawan. Guo Zhenfeng flashed subconsciously, trying hard to avoid the front.
Ngunit napakabilis na dumating ng kalaban, at pinunit pa rin niya ang kanyang damit. May lumitaw din na figure. Ito ay isang napakamatambok, kahit na exaggerated hitsura babae. Ito ay lamang na ito ay may ilang natatanging katangian na naiiba sa mga babae ng tao. Bago pa siya makakita ng malinaw, nawala na naman ang figure. Ikanaway ni Guo Zhenfeng ang Extinction Mountain Axe ng paalang, ngunit nahulog ito sa bakanteng espasyo. Kung narito si Tang Wulan, tiyak na makikilala niya na ang succubus sa mga nilalang sa kailaliman ay umatake kay Guo Zhenfeng. Isang napakalakas, mataas na antas ng abyssal na nilalang na mahusay sa stealth at charm assassination. Sa sandaling ito, isang sigaw ang narinig. Patungo sa tuktok ng bundok, naputol ang linya ng depensa. Sumabog ang apoy. Ang abyssal na nilalang na nakarating sa tuktok ng bundok ay natangay sa malaking pagsabog. Asshole! Sigaw ni Guo Zhenfeng, namumula ang kanyang mga mata. Alam niyang patay na ang mga sundalo at ang mga kaaway ng Northern Legion na nagsasakripisyo ng lahat ng kanilang kagamitan. Nabigo pa rin silang suportahan ang kanilang sarili para magmadali. Umalis. Sumigaw si Guo Zhenfeng, at lumingon patungo sa Extinction Mountain, kahit saan siya dumaan, hindi pa rin siya magagapi. Kumuha ng maraming mecha para pumatay palabas. Hindi siya lumipad, magiging target iyon, at umaasa siyang makakapatay siya ng mas maraming nilalang sa bangin. Bumili ng mas maraming oras para sa iyong mga sundalo. Ang pinamagatang Daoluo na may soul core ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao sa mga tuntunin ng sustained combat effectiveness. Sa sandaling ito, biglang, isang kakaibang tawa ang tumunog. Dingling bell, dingling bell. Ang tunog ng mga kampana ay naging dahilan upang ang galit ni Guo Zhenfeng ay biglang nawala, at ang kanyang espiritu ay lumitaw din sa kawalan ng ulirat sa isang sandali. Sa sandaling ito, isang figure ang lumitaw mula sa maraming mga nilalang sa kailaliman, at lumapit sa kanya ng napakabilis, idiniin ang isang palad sa kanyang dibdib. Kung sasabihin natin iyan sa larangan ng digmaan, tiyak na isang mabangis na general si Guo Zhenfeng. Ang pagkalipol na palakol sa bundok ay hindi magagapi. Gayunpaman, kung ito ay nasa mundo ng isang master ng kaluluwa. Bagamat malakas ang kanyang combat effectiveness, mas magaling siya sa ganitong uri ng army combat. Sa halip na isang komplikadong one-on-one na labanan sa isang soul master. Ang itim na battle armor ay lumabas kaagad bago dumating ang palad ng kalaban, na hamarang sa atake ng kalaban. Naramdaman lamang ni Guo Zhenfeng ang pagkabigla sa kanyang dibdib, at isang nagyayelong hininga ang agad na pumasok. Isang itim na halo sa ilalim ng kanyang mga paa ang biglang sumabog, na naging isang malakas na alon ng hangin upang tanggihan ang kalaban. Siya mismo ay mabilis na umatras. Noon lang niya nakita na sa di kalayuan ay isang babaeng may matamis na ngiti na tila bagets pa lang. Siya ay lubos na sigurado na ito ay talagang isang tao. Gayunpaman, ang mga nakapaligid na nilalang sa abyssal ay pumikit sa kanya. Sa maraming kahindek-hindek na nilalang sa kailaliman, mayroong isang napakagandang maliit na batang babae na may magandang ngiti at isang matamis na ngiti, na hindi maipaliwanag na kakaiba. Isang malaking kampana ang lumitaw sa kanyang likuran, bahagyang inalog, at pagkatapos ay gumawa ng malutong na jingle. Muling lumitaw ang isang pakiramdam ng kawalan ng ulirat, galit na sinabi ni Guo Zhenfeng, kulto ng Espiritu Santo. Ang mga nilalang na ito ay kamag-anak mo. Paanong hindi niya mahulaan sa oras na ito, itong babaeng mukhang babae sa harapan niya ay isang malakas na Holy Spirit cult. Ayon, hindi ibang tao ang nagpakita sa harapan niya. Isa ito sa apat na makalangit na hari ng banal na espiritu, na naglaro ng maraming maitim na kampana kasama si Tang Wulan. Hehe. Oo nga, di ba napaka-interesante? Huwag mong pigilan ng bulag, walang kwenta. Ang Abyss Army, simula pa lang ito. Nagulat. Unexpected ba? Sa mga salita sa kanyang bibig, itinuro ng maitim na kampana ang kanyang kanang kamay patungo kay Guo Zhenfeng, at ang malaking kampana sa kanyang likuran ay biglang lumipad patungo sa kanya habang umiikot ng napakabilis. Napakayaman pa rin ang karanasan sa pakikipaglaban ni Guo Zhenfeng. Malinaw sa kanya na hindi siya dapat mabigla ng kalaban sa oras na ito, kung hindi, malamang na hindi na siya makakalabas. Nakakita na siya ng ilang bahan, tulad ng isang bundok ng karne, na umaalog-alog na nagtipon patungo sa gilid na ito. Malalim na niyang naunawaan sa oras na ito na ang sakuna na ito ay may kinalaman sa Holy Spirit cult, na matagal nang nagkukubli, at sa wakas ay ipinaliwanag niya kung bakit ang mga taong ito ay nawala ng napakatagal, at nagdala sila ng napakaraming nakakatakot na nilalang. Isang nakakasilaw na incandescent na ilaw ang kumislap sa Extinction Mountain Axe sa kamay ni Guo Zhenfeng, at dahan-dahan niya itong tinadtad. Nang maputol ang palakol na ito, ang kanyang buong pagkatao ay biglang naging lubhang solemna, at ang ikapito at ikasyam na espiritong tumunog sa kanyang katawan ay kuminang ng maliwanag. Simula sa kanyang dibdib, ang battle armor ay naglabas ng isang malakas na maliwanag na kulay at ang Axe of Extinction ay pinagsama-sama. Kapag ang mga nakakatakot na enerhiya na ito ay namumulaklak sa labas, ito ay talagang nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam na parang ang buong mundo ay malapit ng gumuho. May bakas ng pagkagulat sa mga mata ng madilim na kampana, at bumalik ang malaking kampanang lumipad palabas dito. Ang kanyang figure ay kumislap, at nawala sa kampana.
At sa sumunod na sandali, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa buong larangan ng digmaan na parang ang langit na nanginginig na Tianghong. Direkta sa unahan, higit sa 30 metro ang lapad, ang lahat ng mga nilalang sa kailaliman ay hindi magagapit. Ang mas nakakatakot ay ang nagliliwanag na langit na nanginginig na Tianghong na ito ay diretsyong naglaslas sa tapat na taluktok ng bundok na inookupahan lang ng kalaban. Isang puting liwanag ang dumaan, at isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa gitna ng bundok. Pagkatapos, isang nakakatakot na pagsabog ang tumunog. Ang daan-daang metrong taas ng bundok ay bumukas, naging malaking ulap ng batong ulan at bumagsak, napakalaki. Ang isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang. Higit sa lahat, ang bundok na ito na dati ay ginamit bilang isang outpost, ngayon ay naging hadlang sa mga nilalang ng kalaliman, ito ay direktang nabasag ng suntok ni Guo Zhenfeng, na walang naiwan na mga hadlang sa unahan. Ito ang kanyang tunay na layunin. Sa isang palakol, ang madilim na kampana ay itinulak pabalik, at pagkatapos ay sinira ng bundok ang hadlang. Nagulat ang madla. Ito rin ang nagpapataas ng momentum ng Northern Army. Hindi nag-atubili si Guo Zhenfeng, at agad na tumalikod pagkatapos putulin ang isang palakol. Ang isang malaking bilang ng mga paniki na may 4 na kuko at 6 na kuko na paniki sa himpapawid ay hindi ng ahas na sumugod. Sa simula, winasak ni Tang Wulan ang ika-77 at ika-76 na palapag ng abyss, na naging sanhi ng pagbagsak ng 2 palapag. Halos wala na rin ang mga paniki na may 4 na kuko at 6 na kuko na ipinanganak sa ika-77 palapag. Gayunpaman, upang mapanatili ang katatagan ng buong kalaliman, muling itinatag ng Abyss Sage ang 2 layer upang payagan ang pagpapatuloy ng biological species. Upang maibalik ang Abyss Plane sa orihinal nitong estado, ang enerhiya na natupok dito ay medyo malaki. Sa makatuwid, ang mga paniki na may 4 na kuko at mga paniki na may 6 na kuko ay may pinakamalalim na galit sa mga tao. Sa oras na ito, nang makita si Guo Zhenfeng na lumilipad, bigla siyang sumugod sa kanya na parang napakalawak na kalangitan. Ang artillery fire ng Northern Army ay bumuo ng isang malakas na crossfire cover, at biglang nagkaroon ng marahas na banggaan sa hangin. Gusto mo bang pumunta? Hindi okay iyon. Hindi ka kayang tiisin ng mga tao. Muling lumitaw ang tinig ng pagtawa, at pagkatapos ay may isa pang malinaw na kampana. Nanikip ang puso ni Guo Zhenfeng, at ang palakol ng extinction sa kanyang kamay ay ibinagsak na parang kidlat, na nagiging isang malaking liwanag at anino. Gayunpaman, sa sandaling ito, itinaas niya ang itim na mecha sa kaliwa at sumabog. Yes! Umungol si Guo Zhenfeng, iyon ang commander ng kanyang batalyon na bantay. Mahigit 10 taon ko na siyang kasama. Sa loob ng 10 taon, ito ay hindi lamang isang relasyon sa kaibigan, ngunit isang kapatiran din. Nang makitang namatay ang kanyang bat-ihing kapatid sa kamay ng kabilang partido, paanong hindi niya hahayaang manginig ang puso ni Guo Zhenfeng? Huwag mo nang isipin ang pag-alis. Dingling, jinglang. Kasabay ng malulutong na tunog ng mga kampana, ang mga meka na nagbabantay sa katawan ni Guo Zhenfeng ay nanginginig sa iba't ibang antas. Dahil sa sonic shock at mental shock, ang mga elite ng Northern Legion na ito, na ang mga base ng cultivation ay hindi masyadong malakas, ay ganap na hindi mapigilan sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga depensa ng mga meka mismo. Super Daoluo, ang kabilang partido ay hindi bababa sa isang malakas na Super Daoluo. Hinatulan ito ni Guo Zhenfeng sa unang pagkakataon sa kanyang puso, at kasabay nito, hindi niya maiwasang masiraan ng loob. Alam niyang sa harap ng ganoong kalakas na tao, wala siyang magagawa. Ang Northern Legion ang pinakamahina sa 8 pangunahing legion, kahit bilang commander ng legion, hindi pa niya naabot ang antas ng Super Daoluo. Sa harap ng isang malakas na tao, walang paraan. Kung siya ay nasa larangan ng digmaan, maaari pa rin siyang magpadala ng mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa upang i-target, ngunit ngayon siya mismo ay nasa larangan ng digmaan, paano mag-dispatch? Obviously, matagal nang pinagmamasdan ng kabilang partido ang sarili niya, kaya magpapadala siya ng ganoong kalakas na tao para i-target ito sa unang pagkakataon. Lumaban ka. Kinagat ni Guo Zhenfeng ang kanyang mga ngipin, pinakawalan ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip, hinahanap ang figure ng Darth Bell. Ngunit napakatuso ng Darth Bell. Patuloy siyang nagbabago ng mga posisyon sa hangin, umaasa sa takip ng malalaking mecha, ngunit hindi siya lumilitaw sa harap ni Guo Zhenfeng. Kung ikukumpara kay Guo Zhenfeng, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay walang alinlangan na mas mayaman, at alam niya kung paano ay target ang kanyang mga kalaban sa oras na ito. Huwag bigyan ng pagkakataon ng kabilang panig. Ang pinakamalakas kay Guo Zhenfeng ay ang frontal attack, kaya bakit niya ito haharapin ng direkta? At sa oras na ito, sa wakas ay hindi na nakayanan ng depensa ng Northern Army. Mahigit sa 30 higanting bon ang bumuo ng frontline, at sa kanilang malakas na kapangyarihan sa depensa, sumugod sila sa pangalawang bundok. Isa rin itong bundok na may napakahalagang posisyon. Kapag nakuha na, ang linya ng depensa ng Northern Army ay mahuhulog sa dilema ng pakikipaglaban ng nakapag-iisa. 4 na oras. Bahala na ang 4 na oras, natatakot akong hindi na sila makatagal sa susunod na oras. Natamba ang mga mecha sa paligid, at ang mga mata ni Guo Zhenfeng ay namumula habang pinagmamasdan ng bawat isa sa kanyang mga kasosyo na namatay sa labanan.
Sa wakas, siya ay sumigaw ng desperadong, tumigil sa paghabol sa madilim na kampana, nahulog mula sa langit, at diretsyong sumugod sa pinakasiksik na lugar ng mga nilalang na abyssal. Kahit napatay na ito, kailangan mong maglagay ng higit pang mga unan. Ang madilim na kampana ay ngumiti sa hangin, at hindi hinabol si Guo Zhenfeng. Sa kanyang mga mata, ano ang buhay ng nilalang sa kailaliman? Ang paggiling ng isang malakas na tao hanggang sa mamatay, makakatipid siya ng maraming pagsisikap at hindi na kailangang kumuha ng anumang mga panganib. Ano ang mas kaaya-aya kaysa dito? Alam ng mga sundalo ng Northern Army na umabot na ito sa isang mahalagang yugto ng buhay at kamatayan. Ang lahat ay lumalaban ng husto, kahit na ang mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa sa kanilang mga kamay ay may posibilidad na mag-overload at sumabog anumang oras, ang mga pag-atake ay hindi pa rin tumitigil. Ipinakita ni Guo Zhenfeng ang kanyang malakas na kapangyarihan sa opponent's iba ng lubos, hindi magagapi saan man siya magpunta. Maging si Ban ay hindi na siya napigilan ng buong suntok. Sa loob ng ilang panahon, sa kabila ng larangan ng digmaan, isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang ang nahulog sa harap ng kanyang Extinction Mountain Axe. Pero kahit ganoon, kailangan pa rin niyang harapin ang mas maraming nilalang na abyssal. Ang mga taong ito ay tila walang katapusan, patuloy na bumubuhos. Kung tungkol sa pagkamatay ng mga mababang antas ng abyssal na nilalang, ang abyssal plane ay walang pakialam. Hanggat ito ay nagiging abyssal na enerhiya at bumabalik, mas mababa ang abyssal na mga nilalang ay mas mabilis na magbagong buhay, at sila ay makakabawi halos sa maikling panahon. Para sa kanila, ang pinakamahalagang bagay ay ang samantalahin ang pagkakataong lemunin ang puwersa ng buhay ng Daoluo Continent, kahit na ang mga halaman ay may lakas ng buhay na gusto nila. Kapag nalulunok na nito ang pangunahing eroplano tulad ng buong eroplano ng Daoluo, ang Abyss Plane ay maaaring direktang mag-evolve sa isang antas ng Diyos na pag-iral, at ito ay hindi isang ordinaryong Diyos na kaharian, ito ay magiging isang mas makapangyarihan at kumpletong Diyos na kaharian, hindi kahit na mababa sa lakas ng orihinal na Daoluo God Realm. Sa oras na iyon, magkakaroon sila ng kakayahang lumayo mula sa mga limitasyon ng orihinal na lokal na lugar, manghuli sa universo, at patuloy na lalamunin ang enerhiya ng buhay sa universo upang palakasin ang kanilang sarili. Ito ang dakilang panaginip ng prinsipe ng kalaliman. Para sa banal na espiritu, ang gusto nila ay ang enerhiya ng kamatayan, na hindi sumasalungat sa abyssal plane. Sa makatuwid, kahit na ang magkabilang panig sa kalaunan ay maging antas ng Diyos, ang abyss ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting interes na harapin sila, at tiyak na makakasama silang mabuhay ng mapayapa. Sa makatuwid, sinimulan ng Holy Spirit Cult ang malaking pagsasabuatan pagkatapos lamang ng maraming pakikipag-ugnayan sa abyssal plane. Nais nilang sirain ang buong Daoluo Star kapalit ng pagkakataon ng banal na espiritu na magturo upang lumikha ng isang Diyos na kaharian. Napakalaking enerhiya ng buhay na mayroon ang isang planeta, napakalaking dami ng mapanirang enerhiya ang mabubuo kapag nawala ang mga buhay na ito. Ito ay pantulong. Parami ng parami ang makapangyarihang mga nilalang ng kalaliman ay darating pa. Ang daanan ay nabuksan, ngunit ito ay tulad ng gilid na binabantayan ng Blood God Legion, na pinigilan ng eroplano, gaano kadaling buksan ang gayong daanan. Kung mas malakas ang abyssal na nilalang, mas matindi ito ay pipigilan ng eroplano, at nangangailangan ito ng higit at mas malaking enerhiya upang suportahan ang daanan. Sa makatuwid, kapwa ang Holy Spirit Cult at ang Abyss Plane ay naglalaan na ngayon ng mas maraming enerhiya sa pagbubukas ng mga channel. At sa sandaling ang daanan ay naging matatag, kung ang buong kalaliman ay lahat ay bumaba sa eroplano ng Daoluo. Makatitiyak ang Holy Spirit Sect na ang eroplano ni Daoluo ay hindi makakalaban. Alam mo, ang Abyssal Sage ay isang tunay na banal na paninirang puri, at ito ay maihahambing sa pagkakaroon ng unang antas na banal na paninirang puri ng mga Diyos. Kapag ang kontinente ng Daoluo ay binabantayan ng mga Diyos, hinding-hindi ito maglalakas loob na maging mapangahas, o kahit na maglalakas loob na ipakita ang sarili nitong aura. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng abyssal plane ay ang pinakabawal sa anumang intelligent na katawan ng buhay. Sa harap ng interface ng Daoluo God, kapag nahanap na nila ang kanilang mga partikular na lokasyon, tiyak na masisira sila sa simula pa lang. Walang pag-aalinlangan. Matapos itong hawakan sa loob ng napakaraming taon, sa wakas, nawala ang Daoluo God Realm, at hindi na napigilan ng Abyss Plane, at nagsimula siyang subukang kumonekta sa Daoluo Plane, at nakakuha ng malaking benepisyo nang sumalakay siya sa unang pagkakataon. Para sa mayamang planetang ito, matagal na nilang pinagnanasaan. Sa pagkakataong ito, muling binuksan ang ikalawang daanan, at ang Abyss Sovereign ay gumawa din ng sapat na paghahanda. Iyon ay, upang lunukan ng buo ang buong Daoluo Star at gawing bahagi ng kanyang katawan. Nandito na ang madilim na kampana para pindutin ang front stand. Ang enerhiya ng pagkasira ay maaaring makuha hanggat maaari. At ang bilang ng mga abyssal na nilalang ay napakalaki, unang sumasakop sa isang kanais-nais na posisyon. At higit sa lahat, lumilikha ito ng kaguluhan at nagsasangkot ng mas maraming enerhiya mula sa Daoluo Federation. Kaya naman, ang linya ng depensa sa kanilang harapan ang dapat nilang lusutan sa lalong madaling panahon upang makapasok ng mas malalim sa mainland.
Malawak ang kontinente ng Daoluo, at sa sandaling maghiwa-hiwalay ang mga nilalang sa kailaliman, ang pinakakaraniwang nilalang sa kailaliman ay madaling manghuli ng mga ordinaryong tao. Sa oras na iyon, hindi lamang magkakaroon ng mas maraming destruction energy, ngunit ang enerhiya ng buhay ay lalamunin pa ng mga nilalang sa kailaliman, na makakaapekto sa buong ang pagkakaroon ng Daoluo Plain. Ang eroplano ay humihina, at ang pagsupil sa mga abyssal na nilalang ay mababawasan din. Sa ilalim ng pagbabago, magiging mas madali at mas madali itong lamunin ang planeta. Sa makatuwid, maraming mga bagay ang dapat sugpuin sa unang lugar, kung hindi, sa sandaling bitawan, ang mga sumusunod ay magiging mas mabilis at mas mabilis. Katulad ng sakit, ganoon din. Para sa Daoluo Continent, ang kalaliman na nilalang na lumitaw sa oras na ito ay parang ang pinakanakakatakot na salot. Ang edukasyong pampamilya na natanggap ni Guo Zhenfeng mula sa murang edad ay ang lumaban ng gusto at manguna kapag nakakaharap ng malalakas na kaaway. Bilang isang general, hindi ka maaaring maging walang ingat ngunit hindi ka maaaring umatras. Ngunit ang Daoluo Continent mismo ay isang mapayapang mundo. Bukod sa mga pagsasanay sa militar, halos walang pagkakataon para sa tunay na labanan. Hanggang ngayon, hanggang sa sandaling ito, hindi niya maintindihan kung ano ang tunay na madugong labanan. Ang nukleus ng kaluluwa sa kanyang katawan ay bumubulusok ng kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang patuloy na pagpisil, lahat ay itinapon sa larangan ng digmaan. Ang hilagang hukbo ay ang pinakamahina sa 8 leyon, at napakakaunti ang malalakas. Ang pagkawasak ng mga linya ng depensa ay naging sanhi ng pagbagsak ng karamihan sa mga kapangyarihan ng Legion. Nang makitang napakalaki pa rin ang makapangyarihang kalaban, ang commander ng Legion na ito ay makakalaban lamang sa lahat ng nasa harapan niya sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili niyang dugo at tapang. Patayin, patayin, patayin. Sa kanyang mga mata, sa tuwing papatayin niya ang isang abyssal na nilalang, maaari niyang maantala ang mga kakilakilabot na nilalang na ito ng isang segundo. Mukhang hindi na mahalaga sa kanya ngayon kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Alam niyang hindi siya makakaligtas ngayon. Sa kasong ito, umaasa lang siya na magagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Boom! Binasag ng Axe of Extinction ang ulo ni Baan sa kanyang harapan, at nang makitang ang kalaban ay naging kulay abong agos ng hangin at itinaas sa hangin, sa wakas ay lumitaw ang isang pakiramdam ng pagkahapo sa Titled Daoluo. Gaano man kalakas ang patuloy na kakayahan sa pakikipaglaban ni Titled Daoluo, limitado pa rin ito. Imposibleng lumaban magpakailanman ng walang limitasyon. Totoo rin ito para sa sinuman. Maging ang abnormal na pisikal na lakas ni Tang Wulan ay mayroon ding limitasyon, at ito ay mauubos pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanay. Sa sandaling ito, muling tumunog ang kampana na tila paalala. Ang pagkahapo ng katawan ay nagpabagal sa reaksyon ng kaisipan. Naramdaman lamang ni Guo Zhenfeng na blanko ang kanyang mga mata, at lahat ng nasa paligid niya ay tila tumahimik. Tanging ang matamis na ringtone lang ang umuugong sa kanyang isipan. Ang malaking kampana ay nagmula sa likuran sa sandaling ito, at ang matalim na gilid nito ay bumangga sa 3 character na battle armor ni Guo Zhenfeng. Sa malupit na tunog ng friction na sinamahan ng biglaan at matinding kampana, si Guo Zhenfeng ay nag-flutter out sa tunog, isang malaking bitek ang naputol sa likod ng matigas na 3 character battle armor, at ang liwanag ng battle armor ay biglang lumabo ng husto. Ang isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang ay sinamantala ang pagkakataong ito upang magsama-sama, galit na umatake kay Guo Zhenfeng. Hindi mabilang na mga pag-atake, katiwalian, at pagyurak ang lahat ay kumilos sa commander ng Northern Legion sa maikling panahon. Ang madilim na kampana ay lumitaw sa kawalan, nakatingin kay Guo Zhenfeng, na binaha ng mga nilalang na abyssal, lumingon at tumingin sa huling linya ng depensa ng Northern Legion, na may mapang asar ng ngiti sa kanyang mukha. Ang linya ng depensang ito ay malapit ng masira, at ang susunod na hakbang ay isang mas maliwanag na mundo. Anong malaking halaga ng mapanirang enerhiya ang ay dudulot ng nagkakalat na mga nilalang sa kailaliman ay ang pinakahihintay na bagay para sa kanya at sa Holy Spirit Sect. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay umiral lamang saglit at pagkatapos ay biglang naninigas. Sa oras na ito, ang Northern Army Corps ay mayroon lamang huling 5 o 6 na burol na nakatayo pa roon, at ang linya ng depensa ay malamang na bumagsak anumang oras. Ngunit sa sandaling ito, ang mga nilalang sa kailaliman na umaatake ay biglang huminto. Yung tipong feeling, parang nakas na may hold technique, hindi makagalaw. Sa kalangitan, isang dampi ng ginto ang kumislap sa isang iglap. Tila isang dampi ng kidlat sa madilim na gabi, na tumakbo sa kadiliman sa isang iglap. Puff! Ang gininto ang liwanag na ito ay nahulog hindi kalayuan mula sa madilim na kampana, at doon din naroon si Guo Zhenfeng, ang commander ng Northern Legion, na dating binaha ng mga nilalang na abyssal, ay matatagpuan. Sa sandaling ito ay lumapag, isang hindi maipaliwanag na pamimilit ang sumabog sa isang nakakabinging dagandong ng dragon, at ang mga gintong dragon ay umatungal sa paligid gamit ang kanilang mga ngipin at mga kuko. Sa loob ng 100 metro ang lapad, ang lahat ng mga nilalang sa kailaliman ay agad na natangay. At walang laman. Ang mas nakakatakot ay nang ang mga nilalang na ito sa kailaliman ay naging kulay abong agos ng hangin, hindi na sila lumipad sa himpapawid sa pagkakataong ito, ngunit parang napuno sila ng mga ilog at ilog, lahat sila ay tumutok sa gintong dampi.
Nang malinaw na nakita ng maitim na kampana ang gintong dampi, tumalikod siya at tumakbo ng walang pag-aalinlangan, agad na naging dampi ng kadiliman, lumipad palayo sa malayo, at nawala sa Abyssal Biota. Habang tumatakas siya sa malayo, ang kanyang puso ay nagtataka. Siya ang dumating, ngunit paano siya nakarating ng napakabilis? Ang bumabagsak na gininto ang liwanag at anino sa wakas ay naging malinaw, ito ay isang mahabang sibat. Ang gininto ang sibat na Diyos ay nagniningning, at ang pattern ng dragon ay bumungad dito, na naglalabas ng hindi maipaliwanag na aura. Hindi lamang ang maraming abyssal na nilalang nakakapatay lang, kundi ang kulay abong-agos ng hangin sa kalangitan na binago ng mga abyssal na nilalang nakamamatay lang sa pakikipaglaban sa Northern Legion ay lumipad lahat patungo sa gilid na ito na parang may kinakaladkad. Ilang saglit lang, nabuo ang hugis funnel na puyo ng tubig, na sumugod sa gintong sibat. Isang figure ang nahulog mula sa langit at lumapag sa tabi ni Guo Zhenfeng, na nagdusa ng maraming pinsala sa kanyang katawan, at binuhat siya mula sa lupa, hawak ang gitna ng sibat gamit ang kabilang kamay. Biglang, isang patong ng gininto ang liwanag ang naturok sa kanyang katawan mula sa sibat sa isang iglap, na ginawa ang kanyang buong pagkatao ng isang layer ng gininto ang kinang, at ang malakas na hininga ng buhay ay natural na tumaas, na nagpatalsak sa kanya na parang isang Diyos na bumaba mula sa lupa. Napabuntong hininga si Guo Zhenfeng. Halos mawala na siya ng lakas sa mga oras na ito. Ang nakaraang buong pagsisikap, na malakas na tinamaan ng maitim na mga kampana, at pagkatapos ay kinubkob ng maraming abyssal na nilalang, ay nagpakain sa kanya ng marami sa kanyang sarili. Sa partikular, ang free character battle armor ay nataman ng gusto ng Dark Bell na nagkaroon ng breakthrough, na hindi na masuportahan. Kung isang hakbang mamaya, natatakot ako na ang commander ng Northern Legion ay talagang maging immortal. Ikaw ay. Itinuon ni Guo Zhenfeng ang kanyang tingin sa taong nasa harapan niya. Bata, guwapo, matangkad, may hawak na sibat, matayog na parang bundok, at kalmado na parang bundok. Sa libu-libong nilalang sa kalaliman, ito ay parang bangin, na humahadlang sa grupo. Ako si Shrek Academy, Tang Wulan. Ikaw si Guo Zhenfeng Army Commander, tama. Paumanhin, nahuli kami. Tumingin si Tang Wulan kay Guo Zhenfeng na may butik-butik na armor sa kanyang harapan, at hindi niya maiwasang maging puno ng paghanga. Bilang isang commander ng corps, nangunguna sa daan, nakikipaglaban hanggang sa huling minuto, karapat-dapat sa sundalo ng Unyon. Kahit na minsan ay nagkaroon siya ng napakasamang impresyon sa militar, kailangan niyang aminin na ginawa ng Northern Army ang lahat ng kanilang makakaya. Biglang nakatagpo ng isang pag-atake mula sa mga nilalang sa kailaliman, nagawa nilang ayusin ang isang linya ng depensa upang dalhin ang kakilakilabot na nilalang na ito na walang kapaguran at walang takot sa kamatayan sa mahabang panahon. Kung walang sapat na malalakas na tao, hindi nila pinayagan ang mga nilalang sa kailaliman na sumugod dito. Sa kailaliman ng mainland, ang sitwasyon sa Hilaga ay hindi nababawasan. Napakalaking halaga ang ibinayad. Sa oras na ito, ang Northern Legion ay hindi na isang establishmento. Ang kanilang sakripisyo ang bumili ng oras para sa mga reinforcements. Dumating na ba ang mga reinforcement? Mahina ang boses ni Guo Zhenfeng, ngunit puno ng pag-asa. Oo, dumating na ang mga reinforcement. Guo Yun, huwag kang mag-alala. Ipauubayan namin ang iba sa amin. Sabi ni Tang Wulan, habang inaalalayan ang kanyang kilikili gamit ang isang kamay, ang kanyang figure ay kumikislap at nakaharap na siya sa Hilaga. Ang pinakamalapit na burol na binabantayan ng Legion ay lumipad palayo. Master Tang, ilang tao na ba ang dumating? Tanong ni Guo Zhenfeng na may pag-aalala. Upang masuportahan ito ng mas maaga, dumating muna kami kasama ang 5 tao. Darating ang mga follow-up na reinforcement sa loob ng halos 5 oras upang magtayo ng mga kuta. Sabi ni Tang Wulan. Ano? 5 lang tao. Ang pag-asa na kagagaling lang sa puso ni Guo Zhenfeng ay biglang nanlamig. Hindi niya napigil ang sabihin ng emosyonal, 5 tao. Ano ang magagawa ng 5 tao? Kahit 5 title Daoluo ay hindi mapipigilan ang lahat ng mga nilalang na ito. Alam mo ba na kapag ang mga nilalang na ito sa kailaliman ay sumugod sa mainland, ito ay magiging sanhi ng ano ang resulta. Ang mga lugar na kanilang madadaanan ay mas nakakatakot kaysa sa mga balang. Kahit sinong nilalang ay mapapawi, maging ang mga kagubatan, at ang mga kagubatan ay mapapawi sa harapan nila. Hindi sila dapat payagang salakayin ang loob ng kontinente. Captain Guo, huwag mag-alala, ayaw nilang lumayo ng isang hakbang bago dumating ang mga reinforcement. Tiyak na mauunawaan ni Tang Wulan ang kanyang nararamdaman. Sa loob ng maraming taon, tahimik na nagbabayad ang Blood God Legion para sa ganitong uri ng proteksyon. Habang nagsasalita, dinala na niya si Guo Zhenfeng sa tuktok ng bundok, itinuro ang malayo, Guo Army Commander, tingnan mo. Tumingin si Guo Zhenfeng sa direksyon ng kanyang mga daliri. Sa kalangitan, isang malambot na gatas na puting liwanag ang bumaba mula sa langit at naging 5 malalaking sinag ng liwanag, na natatakpan sa 5 natitirang defensive na posisyon ng Northern Army kasama na ang bundok na kinaroroonan nila. Kasama si Guo Zhenfeng, lahat ay naligo sa gatas na puting liwanag na ito. Pagod na sila sa sukdulan, lahat sila ay nakaramdam ng mainit na hininga na tumataas sa kanilang buong katawan, at maging ang kanilang pagod sa pag-iisip ay agad na natangay.
Sa sandaling makapasok ang umaataking nilalang sa abyssal na ito sa hanay ng parang gatas na puting liwanag na ito, agad itong mawawala na parang yelo at nyebe. Hindi lang iyon, dalawang nagtataasang figure ang nahulog mula sa langit. Sila ay dalawang nilalang na mukhang higanting unggoy, ngunit sila ay malalaki, ngunit mas matangkad sa bundok na kanilang kinaroroonan. Sa sandaling ang matayog na figure na daan-daang metro ang taas ay lumapag sa lupa, ang nakakatakot na alon ng hangin ay gamulong, na ginawang kulay abong agos ng hangin ang nakapalibot na malalawak na nilalang. Ang isa sa mga higanteng unggoy ay umangat sa langit na may mahabang dagandong, at ang kanyang katawan ay biglang yumuko pasulong, at isang pares ng malalaking kamao ang malakas na hamampas sa lupa. Isinasaalang-alang ang kanyang mga kamao bilang panimulang punto, ang nakakatakot na shockwave ay lumitaw bilang isang airwave na dumadaloy, at walang nilalang sa kailaliman ang makakaligtas saan man ito dumaan, sa loob ng 1 kilometrong hanay. Ito ay napatulala na si Guo Zhenfeng. Siya mismo ay isa ring may pamagat na Daoluo level powerhouse, at syempre alam niya kung hanggang saan ang maaaring makamit ng mga top spirit master sa larangan ng digmaan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng nakakatakot na puwersang lumalaban gaya ng dati. Talagang hindi ito ordinaryong title Daoluo. Marahil, hindi sapat ang 5 title Daoluo, ngunit dapat sapat na ang 5 ultimate Daoluo. Ang boses ni Tang Wulan ay tumunog sa kanyang mga tainga sa tamang oras. Nasa likod na niya sa oras na ito ang isang spirit master na may 5 kulay na halo sa buong katawan. Bagamat wala siyang ginawa, ngunit nahulog lamang doon, nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng isang makapangyarihang mundo. Si Qilin Daoluo Tanggayo iyon. Tama, ang 5 ultimate Daoluo kasama si Tang Wulan ang dumating. Bagamat si Tang Wulan mismo ay hindi pa nakakarating sa kanyang cultivation base, siya ay nakilala na bilang isang deep-level powerhouse pagkatapos niyang gumawa ng matinding suntok sa hanging silangan, at normal na ituring bilang isang ultimate Daoluo. Ang Amorous Daoluo, Ruthless Daoluo, at Light and Dark Daoluo ay kailangang mangibabaw sa Tang Sect at sa Shrek Academy powerhouses. Upang makapagmadali sa unang pagkakataon, pagkatapos makipag-usap sa kanila, pinangunahan ni Tang Wulan ang dalawang matinding Daoluo ni Qilin Daoluo Tanggayo, Holy Spirit Daoluo Yali at ang pamilyang Titan Great Ape sa frontline sa pinakamabilis na bilis. Lumipad. Sa wakas, sa isang kritikal na sandali, nailigtas si Guo Zhenfeng. Leader Guo, magpahinga ka muna, at ipaubaya sa amin ang iba. Pagkatapos sabihin ito, tumalon si Tang Wulan gamit ang gintong sibat ng dragon. Sa buong larangan ng digmaan, ang pinakamahalagang tao ay siya, dahil siya lamang ang tunay na makakapatay ng mga nilalang sa kalaliman. Lumilipad sa himpapawid, si Tang Wulan ay hindi direktang pumasok sa labanan. Sa halip, itinaas niya ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay at ibinuhos dito ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Ang mga agos ng hangin ng napakalaking patay na mga nilalang sa kailaliman ay biglang nagtipon patungo sa kanya tulad ng isang dagat ng mga ilog. Isang malakas na hininga ng buhay ang biglang bumalot sa kanyang katawan. Sa cultivation base ni Tang Wulan, naramdaman niya ang isang unos na halos hindi na makahinga. Sa kabutihang palad, hindi na siya ang Tang Wulan na noong kaharap niya ang mga nilalang sa kailaliman sa Blood God Legion. Sa pagharap sa napakalakas na hininga ng buhay, mabilis niyang pinakilos ang kanyang kaluluwa at Dragon Core upang sumipsip at magbago. At direktang ipinadala ang malaking bahagi nito sa sinaunang puno ng buhay sa malayo sa pamamagitan ng binhi ng buhay. Kung sumisipsip siya ng masyadong maraming enerhiya sa buhay ng sabay-sabay, magtatagal ito para matuno at ma-absorb niya ito. Kapag busog na siya, hindi niya ito maituloy. Noong nasa Blood God Legion siya, nakaharap na siya sa ganoong sitwasyon noon, at masyado siyang na-absorb, at may panganib na maapektuhan ang selyo ng Golden Dragon King. Higit sa lahat, walang paraan upang patuloy na sumipsip ng mas maraming enerhiya sa buhay mula sa kalaliman at bawasan ang pagkonsumo ng eroplanong kalaliman. Ngunit iba para sa kanya ang paghahatid ng karamihan ng enerhiya sa sinaunang puno ng buhay. Ang enerhiya ng buhay na kailangan ng sinaunang puno ng buhay ay halos walang hanggan. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa saturation ng sinaunang puno ng buhay sa lahat. Iyan ay isang mahusay na vent. Sa catharsis na ito, hindi niya kailangang mag-alala kung paano sumipsip ng enerhiya sa buhay. Nasa limitasyon na ngayon si Tang Wulan sa antas ng Daoluo, kahit na ang mga nilalang sa kailaliman na kanyang kinakaharap ay 10 beses o 100 beses kaysa sa nakita niya noon, at hindi ito makakaapekto sa kanyang pagsipsip at pagkonsumo ng mga nilalang na ito sa kailaliman. Ang mga abyssal na nilalang sa likod nila ay sumugod pa rin tulad ng isang bundok na sumipol ng tsunami, ngunit sa ilalim ng mga hadlang ng 3 sukdulang powerhouse ng banal na espiritu na si Daoluo, ang Titan Daoluo, at ang Tiandang Daoluo, maaari lamang silang maging fly ashes ng sunod-sunod. Si Hong Fei, na nawala na sa oras na ito, ay madilim na kampana. Umupo si Tang Wulan sa hangin, ngunit hindi nang ahas na maging pabaya, nanatili rin si Tong Yu sa kanyang tabi. Ang tunay na powerhouse ng Abyss Plane ay hindi pa lumilitaw, ngunit hindi ito nangangahulugan na walang tao sa paligid dito. May isip ang pag-atake ni Tang Wulan sa mga abyssal na nilalang. Kasama niya, ang Abyssal Plane ay pipigilan sa isang malaking lawak,
at dapat din siyang umiral kaagad pagkatapos ng abyssal plane. Hindi rin nagtagal ang banggaan ng dalawang panig. Sa wala pang 10 minuto, pagkatapos ng 10,000 pagkawala sa abyssal plane, ang walang katapusang, parang tide na hukbo ng kailaliman sa wakas ay umatras. Ang ilang extreme Daoluo ay hindi rin nagpatuloy sa paglalim, at pagkatapos itulak pabalik ang kalaliman na nilalang, umatras sila sa gilid ni Tangwulan. Ang sukdulang hilaga ay nabura, at kung patuloy itong lumalim, maaaring mahulog ito sa bitag ng kalaban anumang oras. Ang pangunahing prioridad ay muling ayusin ang linya ng depensa sa lalong madaling panahon, at siguraduhing huwag payagan ang kalaban na sumalakay. Si Guo Zhenfeng ay hindi talaga nakahinga noon, at umupo sa lupa, binawi ang kanyang 3 character na armor sa labanan. Medyo natulala ang kanyang mga mata, at hindi siya nagpakita ng kalahating saya dahil sa pag-atres ng malakas na kalaban. Para sa kanya, ang mga ilang araw na ito ay parang panaginip. Sa loob lamang ng ilang araw, sunod-sunod na namatay ang mga kasama at subordinate sa paligid niya. Ang buong Northern Army na binubuo ng 100,000 katao ay wala na ngayong mga labi ng 1/5, at karamihan sa kanila ay sugatan pa rin. Kung hindi dahil sa grupong pagtrato sa Holy Spirit Daoluo ngayon lang, natatakot ako na malaking bahagi sa kanila ang mamatay dahil sa pisikal na pagkahapo. Sa loob ng ilang araw, ang orihinal na umuunlad na Northern Army ay nagtiis ng napakalaking dagok, kahit na sa kanyang karakter, medyo hindi ito makayanan. Bilang commander ng hukbo, makita ang kanyang mga kapatid na namatay sa labanan ngunit walang magawa, maiisip ang ganitong uri ng sakit. Sa hukbo, ang pinsala sa labanan ay lumampas sa 2 at maging ang sistema ng organisasyon ay mapuputol. Sumimangot si Tangwulan at bumantong hininga sa kanyang puso. Malalim niyang naiintindihan ang sakit na dinaranas ni Guo Zhenfeng. Masyadong mahaba ang panahon ng kapayapaan. Maliban sa Blood God Legion, ang iba pang malalaking legion sa pangkalahatan ay may posibilidad lamang na makipaglaban sa panahon ng mga pagsasanay sa militar. Ngunit paano maihahambing ang tunay na digmaan sa mga pagsasanay sa militar? Lalo na ang pagharap sa pagkakaroon ng mga nilalang sa kailaliman. Ang Extreme Daoluo ay bumalik sa gilid ni Tangwulan, at ang 4 na Extreme ay natural na tumabi sa kanya, binabantayan ang kanyang katawan. Paano ito? Tanong ni Yali kay Tangwulan. Sinabi ni Tangwulan, tulad ng inaasahan, ang Golden Dragon Spear ay talagang ang enerhiya ng buhay na maaaring lamunin ng mga nilalang sa kailaliman. Nailipat ko ang karamihan nito sa sinaunang puno ng buhay. Mangyaring tulungan akong protektahan ang batas, at sasamahan ko ito. Komunikasyon. Habang nagsasalita, nakaupo si Tangwulan na naka-crossleg sa lugar, nakapikit ang kanyang mga mata, tahimik na nakikipag-ugnayan sa sinaunang puno ng buhay sa di kalayuan. Isang mahinang berdeng gintong liwanag ang pumulibot sa katawan ni Tangwulan. Sa sandaling ito, naroon ang 4 na Ultimate Daoluo na nakatayo sa tabi niya. Hindi pa banggitin ang mga pangkalahatang sundalo ng Northern Army, maging si Guo Zhenfeng, bilang commander ng hukbo, ay puno ng nakakagulat na damdamin. Narinig lang niya ang tungkol kay Tangwulan, alam niyang may bagong pinuno ang Shrek Academy na napakahusay at mabilis na lumaki. Ngunit ito ang unang pagkakataon na makita ito. Si Tangwulan ay mas bata kaysa sa naisip niya, hindi lamang bata, kundi pati na rin sa walang katulad na lakas. Sa sandaling ito, siya ay higit pa sa kanyang lifesaver. Sa 4 na Ultimate Daoluo sa paligid niya, ang tanging nakilala ni Guo Zhenfeng ay ang Holy Spirit na si Daoluo Yali. Ang iba pang 3 Extreme Daoluo ay lahat ay hindi pa naririnig na umiiral. Sa oras na ito, napapaligiran at binabantayan ng 4 na Ultimate Daoluo, siya ay nalubog sa pagmumuni-muni. Ang kakaibang berdeng gintong liwanag ay puno ng sigla, kung kaya't ang mountain bag na kanina ay inatake ng mga nilalang ng kalaliman at naging walang buhay ay tila puno ng sigla. Kasama si Guo Zhenfeng, lahat ng mga sundalo ng Northern Legion na nakakaramdam ng berde at gininto ang aura niya, lahat ay nakadama ng komportable. Sa ilalim ng kanyang sariling pangunawa, halos agad na natapos ni Tangwulan ang pakikipag-usap sa sinaunang puno ng buhay. Ang unang bagay na naramdaman niya ay isang lukso ng kagalakan, at ang umuunlad na sigla ay nagpakawala sa kanya ng isang malakas na hininga ng pag-asa. Ito ay tulad ng pagsipsip ng enerhiya ng buhay na hatid ng Demon Legion. Malinaw na naramdaman ni Tangwulan ang napakalaking enerhiya ng buhay ng sinaunang puno ng buhay. Mula nang masipsip ang enerhiya ng buhay ng hukbo ng demonyo, ganap na nabago ng sinaunang puno ng buhay ang sigla nito, ngunit mula noon, wala na itong sapat na enerhiya sa buhay upang madagdagan ito. Minsang sinubukan ni Tangwulan na pumasok sa Stardao Great Forest upang maghanap, ngunit nakatagpo niya ang Beast God na si Emperor Tian, at muntik nang matrap doon at hindi na bumalik. Nang maglaon, hindi na nang ahas si Tangwulan na pumunta doon. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng mabangis na hayop ay hindi masusukat ng isang normal na kaluluwang hayop. At ngayon lang, pagkatapos na halos lamunin ni Tangwulan ang enerhiya ng buhay na binago ng 10,000 abyssal na nilalang sa loob ng maikling panahon, ang sinaunang puno ng buhay ay muling pinalusog ng masaganang enerhiya ng buhay, kahit na ito ay mas mababa kaysa sa huling pagkakataon ng hukbo ng demonyo, ngunit sa panig na ito napakalaki ng bilang ng mga nilalang sa abyssal na halos walang katapusan.
Dahil ang self-cultivation ni Tang Wulan ay higit na nahihigitan ang orihinal na sitwasyon kapag nakaharap sa abyssal na nilalang, ito ay isang sakuna, ngunit ito ay isang pagkakataon din sa parehong oras. Ang hukbo ng kalaliman ay naglaho na parang tubig, na walang naiwan kundi isang malawak na kalawakan. End of this chapter.